Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa lugar mo rin pala nagsimula ang isang kwentong tahimik lang sa simula, pero sa bandang huli ay yayanig sa puso ng mga taong akala nila ay kaya nilang apakan ng isang babaeng marunong magmahal, magtiis at manindigan. Sa bayan ng Lumban, Laguna, sa isang makitid na eskinita malapit sa lumang palengke, nakatira ang mag-amang sina Maristela Ibanez at Daciano Ibanez. Mas kilala si Maristela sa palayaw na Tela. Hindi ito palayaw na sosyal pakinggan, hindi rin galing sa kahit anong mamahaling pangalan. Ibinigay iyon ng kanyang ina na si Elvira dahil noong sanggol pa lamang si Maristela, paborito raw nitong hawakan ng mga retaso ng tela sa maliit na makinang panahi ng kanyang ina. Kapag umiiyak siya, sapat na raw ang isang malambot na piraso ng tela para tumahan siya. "Anak," minsang sinabi ni Elvira habang tinatahi ang uniforme ni Tela noong nasa elementarya pa ito. Ang tao, parang tela rin. Kahit mapunit, pwedeng tahiin. Pero dapat matuto kang pumili kung sino ang hahayaang humawak sa'yo. Hindi pa yun lubos na naiintindihan ni Tela noon. Ang alam lang niya, mabait ang kanyang ina, tahimik ang kanyang ama, at kahit maliit ang kanilang tirahan, hindi sila nauubusan ng tawanan. Ang ama niyang si Daciano ay isang karpintero. Hindi siya mayaman, pero malinis magtrabaho. Sa buong barangay, kilala siya bilang lalaking marunong gumawa ng mesa, aparador, pintuan, at kahit simpleng kuna para sa mga kapitbahay na bagong panganak ang anak. Lagi niyang sinasabi kay Tela, "Hindi sukatan ng yaman ang laki ng bahay. Ang importante, anak, walang taong umiiyak sa loob nito." Ngunit dumating ang panahong mismong bahay nila ang napuno ng pag-iyak. 16 na taong gulang pa lamang si Tela nang magkasakit ng malubha ang kanyang ina. Sakit sa baga ang sabi ng doktor, pero para kay Tela, parang sakit iyon ng kahirapan dahil kung may pera lamang sila, baka naagapan, baka mas marami silang nagawa, baka hindi gabi-gabi ay naririnig niya ang mahina at sunod-sunod na ubo ni Elvira habang pilit nitong tinatakpan ng panyo ang bibig para hindi magigising ang anak. Isang gabi, habang brown out sa buong eskinita at kandila lang ang ilaw sa tabi ng higaan, hinawakan ni Elvira ang kamay ni Tela. "Tela?" mahinang sabi nito. "Opo, Nay." Lumapit agad siya. "Huwag mong kalilimutang kumanta." Napakurap si Tela. "Kumanta po?" "Oo." Ngumiti ng bahagya ang ina, kahit hirap na hirap huminga. "Kapag hindi mo na kayang sabihin ang sakit, kantahin mo. Kapag hindi mo na kayang ipaliwanag ang pagod, gamitin mo ang boses mo. Baka balang araw, ang boses mo ang magligtas sa'yo." Nang sumunod na linggo, pumanaw si Elvira. Mula noon, nagbago ang mundo ni Tela. Ang dating batang inaasikaso ng ina, biglang naging batang kailangang mag-asikaso sa ama. Si Daciano sa sobrang pagdadalamhati, lalong nagtrabaho ng mabigat. Tinanggap niya ang kahit anong proyekto, bubong, bakod, poste, sirang kisame. Hanggang isang araw, nahulog siya mula sa ikalawang palapag ng ginagawa niyang bahay. Nabali ang kanyang balakang at matagal na hindi nakalakad ng maayos. Hindi man tuluyang naparalisa, hindi na niya kayang magtrabaho tulad ng dati. Doon nagsimulang gumising si Tela bago pa tumilaok ang manok. 3:00 ng madaling araw, hawak na ang bilaw ng kakaning paninda ni Tia Luning, ang kanilang kapitbahay na byuda na parang pangalawang ina na sa kanya. Si Tia Luning ang unang kumupkop sa kanilang mag-ama sa mga panahong wala silang makain. "O Tela," sabi nito habang binabalot ang kutsinta at sapin-sapin sa dahon ng saging, "huwag mong uubusin ang lakas mo sa pag-aalala. Bata ka pa." Ngumiti si Tela habang itinatali ang buhok. "Kung hindi po ako kikilos, Tia, sino pong kikilos para kay tatay?" Napabuntong hininga si Tia Luning. "Manaka talaga sa nanay mo, matigas ang ulo,
pero mabuti ang puso. Sa umaga, nagtitinda si Tela sa palengke. Sa hapon, pumapasok siya sa eskwelahan. Sa gabi, naglalaba siya ng damit ng kapitbahay o tumutulong maglinis sa maliit na kainan ni Mang Ezekiel Abanto, isang matandang panadero na may tindahang pandesal sa kanto. Minsan kapag walang benta si Tela, binibigyan siya nito ng tirang tinapay. Huwag mong sabihing tira yan, regalo yan, may pagkakaiba. Salamat po, Mang Ezekiel. At kapag sumikat ka na sa pagkanta, biro ng matanda, huwag mong kalimutang banggitin sa radyo ang bakery ko. Radyo agad, wala pa nga akong pambili ng bagong tsinelas. Pero may dahilan kung bakit radyo ang nabanggit ni Mang Ezekiel. Sa barangay nila, kilala si Tela sa kanyang boses. Kapag may paligsahan sa paaralan, siya ang pinapakanta. Kapag may programa sa pista, siya ang pinapabasa ng mensahe. Ang guro niyang si Ma'am Corazon Pahilanga ang unang sabing may kakaiba sa paraan niyang pagsasalita. Maristela, sabi ni Ma'am Corazon isang hapon matapos siyang pagbasahin ng tula sa harap ng klase, ang boses mo hindi lang pangkanta, pangkwento, pangpaliwanag. Kapag nagsalita ka, nakikinig ang tao. Baka po dahil malakas lang boses ko, ma'am, nahihiyang sagot ni Tela. Hindi, maraming malakas ang boses pero walang laman. Sa'yo, may bigat, may puso. Hindi sineryoso ni Tela iyon nung una. Para sa kanya, ang boses ay gamit lang para tumawag ng mamimili, makiusap sa tindera, magdasal sa gabi, at magpatahan sa ama kapag dumadaing ito sa sakit. Hindi niya inisip na isang araw, ang boses na iyon ang magiging daan palabas sa buhay na halos lunurin siya. Dahil kailangan niyang kumita pa, naghanap si Tela ng trabaho sa bayan. Isang hapon, habang pauwi siya mula palengke, nakita niya ang maliit na karatula sa ikalawang palapag ng lumang gusali. Radyo Silangan, 91.7, Tinig ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. May nakapaskil sa pintuan. Kailangan ng part-time cleaner. Tumigil siya. Tumingala. Parang may humila sa kanya, paakyat sa hagdan. Pagpasok niya, amoy lumang papel, kape, at alikabok ang maliit na opisina. May 2 mesa, ilang sirang upuan, at isang studio na may makapal na salamin. Sa loob, may lalaking nakasalamin at may headset na nagsasalita sa mikropono. Malalim ang boses nito, buo, at parang sanay na sanay makipag-usap sa buong bayan kahit mag-isa lang siya sa kwarto. Mga kababayan, tandaan po natin, ang tunay na serbisyo ay hindi lang naririnig sa salita, kundi nakikita sa gawa. Hindi na malala ni Tela na napahinto siya sa labas ng studio. Nakatitig siya sa mikropono na parang may sariling mundo sa likod noon. Miss, may kailangan ka? Napalingon siya. Isang lalaking nasa 50 anyos ang nakatayo sa likod niya. Siya pala ang nagsasalita kanina. Natapos na ang segment nito. Ay, pasensya na po. Nakita ko po yung paskil. Part-time cleaner po. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa, hindi nang huhusga kundi parang sinusuri kung gaano kaseryoso siya. Pangalan? Maristela Ibanez po. Tela na lang po. Ako si Vener Katapang, station manager, announcer, minsan janitor din kapag walang tao. Nakingiti sabi nito. Marunong kang maglinis? Opo. Marunong kang pumasok sa oras? Opo. Marunong kang hindi makialam sa usapan ng mga broadcaster? Opo. Marunong kang magbasa? Napakunot no ni Tela. Opo naman po. Kumuha si Sir Vener ng isang lumang papel mula sa mesa. Basahin mo nga ito. Kinabahan si Tela. Dito po. Oo, huwag kang matakot. Wala namang nakakabit na mikropono. Kinuha ni Tela ang papel. Isa iyong public service announcement tungkol sa libreng bakuna sa health center. Nung una, nanginginig ang kamay niya. Pero pagdating sa ikalawang pangungusap, kusang luminaw ang tinig niya. Sa lahat po ng magulang na may batang edad 5 pababa,
Magkakaroon po ng libreng bakula sa Barangay San Isidro Health Center ngayong Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Hindi agad nagsalita si Sir Venner matapos niyang magbasa. Ilang segundo rin siyang nakatitig kay Tela. "Ani pong mali?" kinabahang tanong niya. "Wala. Kaya lang, hindi cleaner ang boses mo." Hindi alam ni Tela kung matutuwa ba siya o matatakot. "Sir? Cleaner ang trabaho mo dito, pero kapag bakante ang studio, tuturuan kitang gumamit ng boses. Libre, basta wag mong pababayaan ang trabaho." Noong gabing iyon, umuwi si Tela na may kakaibang gaan sa dibdib. Sa unang pagkakataon matapos mamatay ang nanay niya, may nangyaring hindi lang tungkol sa utang, gamot, bayarin at pagod, may isang taong nakita ang kaya niyang gawin. Dahil kailangan niyang kumita pa, naghanap si Tela ng trabaho sa bayan. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Daciano na nakaupo sa lumang upuang kahoy, hinihilot ang balakang. "Tay," sabi niya, halos hindi maitago ang ngiti. "Natanggap po ako." "Sa radyo?" "Opo, tagalinis po muna." "Bakit ka nakangiti na parang ikaw ang may-ari ng radyo?" Naupo si Tela sa tabi niya. "Kasi po, sabi ng station manager, tuturuan niya akong magsalita sa mikropono." Napatingin sa kanya si Daciano. Ilang sandali itong natahimik, pagkatapos ay ngumiting malungkot at masaya ng sabay. "Kung buhay lang ang nanay mo, baka umiyak iyon." "Bakit po?" "Kasi laging sinasabi sa akin ang boses mo may pupuntahan." Doon napaiyak si Tela. Hindi malakas, tahimik lang. Parang batang matagal nagtimpi at ngayon lang pinayagang mapagod. Lumipas ang mga buwan, naging bahagi ng araw-araw ni Tela ang radyo silangan. Sa umaga, palengke. Sa hapon, eskwela o paglalaba. Sa gabi, linis sa station. Kapag tapos na ang trabaho, papasukin siya ni Sir Venner sa studio. "Huwag mong kakainin ng salita, bilin nito. Kapag may binabasa kang mahalagang anunsyo, isipin mong may isang matanda na hindi malinaw makirandang. Dapat maintindihan ka." "Opo, sir." "At huwag mong gagawing iyak ang bawat malungkot makinya. Mas masakit minsan ang boses na pinipigilan ng iyak." Tinandaan iyon ni Tela. Ngunit hindi lahat sa station ay natuwa sa kanya. Naroon si Brixon Talion, junior announcer na maporma, makinis magsalita at laging may pabango kahit mainit ang opisina. Sa simula, nginiti niya si Tela. Ngunit nang mapansin niyang madalas pinupuri ni Sir Venner ang pagbasa nito, nagbago ang pakikitungo niya. "Oh, cleaner," sabi niya isang gabi habang nag-aayos si Tela ng basurahan. "Baka mamaya gusto mo na rin ng sariling programa." Hindi sumagot si Tela. "Alam mo, may mga bagay na dapat nilulugar. Ang basahan sa sahig, ang mikropono sa broadcaster." Napahinto si Tela pero hindi siya lumingon. Pinili niyang ipagpatuloy ang pagwawalis. Nakita iyon ni Sir Venner mula sa kabilang mesa. Nang umalis si Brixon, lumapit ito kay Tela. "Nasaktan ka?" "Hindi po," mabilis niyang sagot. "Huwag kang magsinungaling sa veteranong broadcaster. Naririnig ko kahit hindi mo sinasabi." Nayuko siya. "Sanay naman po ako." "Hindi ibig sabihin na sanay ka, tama na." Walang nasabi si Tela. Sa kabila ng pangmamaliit ni Brixon, mas lalo siyang nagsumikap. Sa bawat gabing nasa loob siya ng studio, parang naririnig niya ang bilin ng kanyang ina. Kapag hindi kayang sabihin ang sakit, gamitin ang boses. Unti-unti, natuto siyang magbasa ng balita, mag-voice over ng patalastas, at magsalita ng hindi kinakain ng kaba. Isang Sabado, nagkaroon ng charity broadcast ang Radyo Silangan para sa mga pamilyang nasunugan sa kabilang barangay. Kulang ang announcer dahil nagkasakit ang isang host. Walang choice si Sir Venner kundi ipabasa kay Tela ang ilang pangalan ng donors on air. "Natatakot po ako," bulong ni Tela habang isinusuot ang headset. "Good," sagot ni Sir Venner. "Ibig sabihin, mahalaga sa'yo, pero huwag mong hayaang lamunin ka ng takot." Nang bumukas ang ilaw na kulay pula at hudyat na live na sila, pakiramdam ni Tela ay tumigil ang buong mundo. Huminga siya ng malalim.
Magandang hapon po mga kababayan. Patuloy po ang ating pagtulong sa mga pamilyang nawanan ng tahanan sa sunog sa Barangay Mabini. Sa labas ng studio, napatigil ang ilang staff, pati si Brixon ay napatingin. Hindi perpekto ang pagbasa ni Tela, pero may lambing at bigat ang kanyang boses. Hindi siya tunog nagyayabang, tunog siyang may malasakit. Sa kabilang linya ng telepono ng donation desk, naroon si Ordan Villaseca, isang empleyado sa bangko na inaatasang maghatid ng donasyon mula sa kanilang branch. Narinig niya ang boses ni Tela bago pa niya makita ang mukha nito. Sino yung nagsasalita? Tanong niya sa staff. Si Tela, cleaner namin, sagot ng isa. Cleaner? Ulit ni Ordan, tila hindi makapaniwala. Nang matapos ang segment, lumabas si Tela ng studio na namumula ang mukha. Sinalubong siya ni Sir Venner ng marahang palakpak. Ayan, sabi nito, narinig mo na ang sarili mo? Parang hindi po ako iyon. Ikaw yon, sanayin mo nang kilalanin. Sa araw din iyon, unang nagkatinginan sina Tela at Ordan. May dala itong sobre ng donasyon at listahan mula sa bangko. Matangkad siya, maayos manamit, at may uri ng ngiting hindi mapilit. Ikaw pala si Maristela. Opo, Tela na lang. Ako si Ordan. Ang ganda ng boses mo. Hindi sanay si Tela sa ganoong papuri kaya napayuko siya. Nagbabasa lang po ako. Hindi iba ang nagbabasa lang. Ikaw, parang pinapaniwala mo ang tao. Doon nagsimula ang maliit na bahagi na magbabago sa buhay ni Tela. Hindi pa niya alam kung mabuti ba ito o mapanganib. Ang alam niya lang, sa gitna ng pagod, utang, responsibilidad at pangarap, may isang lalaking tila nakikinig hindi lang sa boses niya, kundi pati sa katahimikan niya. Nang gabing iyon, bago matulog si Tela, tinignan niya ang natutulog na ama. Mahina ang ilaw ng lampara. May reseta ng gamot sa mesa, may listahan ng bayarin sa tabi ng baso, at may lumang litrato ng kanyang ina sa dingding. Hinawakan niya ang litrato ni Alvira at bumulong. Nay, hindi ko pa alam kung saan ako dadalhin ng boses ko, pero susubukan ko pong huwag sumuko. Sa labas, tahimik ang iskineta. Gulit sa loob ng dibdib ni Tela, may nagsisimulang tumunog. Hindi pa tagumpay, hindi pa ganti, hindi pa paghihiganti. Isang maliit na himig pa lang ng pag-asa na tagal niyang ipinagkait sa sarili. At sa mga susunod na taon, ang himig na iyon ang magiging boses na pakikinggan ng marami, kabilang ang mga taon balang araw ay maglulupasay sa takot at pagsisisi kapag narinig nilang muli si Tela sa radyo. Bago tayo magpatuloy sa istorya ni Tela, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka habang pinapakinggan mo ito, may kilala ka ring katulad niya. Isang taong tahimik lang magmahal, hindi naghahanap ng kapalit, pero sa sobrang kabutihan ay napagkakamalang madaling gamitin. Mula nang unang marinig ni Ordan Villaseca ang boses ni Maristela, Tela, Ibanez sa charity broadcast ng Radyo Silangan 91.7, nagsimula itong dumalaw sa station ng mas madalas kaysa kinakailangan. Noong una, palusot niya ay may ihahatid na dokumento mula sa bangko, may donation report na kailangang pirmahan, o may bagong anunsyo tungkol sa financial literacy program ng kanilang branch. Pero kalaunan, maging si Sir Venner Katapang ay napapailing na lang kapag nakikita si Ordan sa may pintuan. May dalang kape at tinapay mula sa bakery ni Mang Ezekiel. Oh, Mr. Bangko, biro ni Sir Venner isang hapon. May emergency withdrawal na naman ba rito sa radyo? Napangiti si Ordan. Wala po sir, dumaan lang ako. Dumaan lang, pero sakto lagi sa break ni Tela. Namula si Tela na noon ay nag-aayos ng mga script sa mesa. Sir naman. Tumawa lang si Sir Venner at bumalik sa loob ng booth. Pero bago siya pumasok, siluyapan niya si Tela na may halong paalala sa mata. Kilala niya ang dalaga. Alam niyang kapag minahal nito ang isang tao, ibubuhos nito pati huling lakas. At sa mundong hindi lahat marunong mag-ingat sa kabutihan ng iba, Delikado sa charity broadcast ng Radyo Silangan 91.7, nagsimula itong dumalaw sa station ng mas madalas kaysa kinakailangan. Noong una, palusot niya ay may ihahatid na dokumento mula sa bangko, may donation report na kailangang pirmahan,
o may bagong anunsyo tungkol sa financial literacy program ng kanilang branch. Pero kalaunan, maging si Sir Venner Katapang ay napapailing na lang kapag nakikita si Ordan sa may pintuan, may dalang kape at tinapay mula sa bakery ni Mang Ezekiel. "Oh, Mr. Bangko," biro ni Sir Venner isang hapon. "May emergency withdrawal na naman ba rito sa radyo?" Napangiti si Ordan. "Wala po sir, dumaan lang ako." Dumaan lang pero sakto lagi sa break ni Tela. Namula si Tela na noon ay nag-aayos ng mga script sa mesa. "Sir naman." Tumawa lang si Sir Venner at bumalik sa loob ng booth. Pero bago siya pumasok, sinulyapan niya si Tela na may halong paalala sa mata. Kilala niya ang dalaga. Alam niyang kapag minahal nito ang isang tao, ibubuhos nito pati huling lakas. At sa mundong hindi lahat marunong mag-ingat sa kabutihan ng iba, delikado ang pusong masyadong marunong magtiwala. Hindi naman masamang lalaki si Ordan. Sa simula, yon ang malinaw kay Tela. Tahimik siya, mahinaw magsalita, at marunong makinig. Hindi niya tinawanan ang buhay ni Tela. Hindi niya ikinahiya ang trabaho nitong tagalinis sa radyo. Kapag nalalaman niyang puyat si Tela dahil naglaba pa ito bago pumasok sa station, dinadalhan niya ito ng lugaw. Kapag may kailangan si Daciano na gamot, minsan ay siya ang nag-aalok na dumaan sa butika. "Hindi mo kailangang gawin ito," sabi ni Tela isang gabi habang hawak ang supot ng gamot para sa ama. "Alam ko, pero gusto ko." "Baka isipin mo kasi dahil mahirap kami, kailangan mo kaming kaawaan." Umiling si Ordan. "Hindi awa ito, Tela. Gusto lang kitang alagaan kahit konti. Kasi araw-araw parang lahat ng tao inaalagaan mo, pero walang nag-aalaga sa'yo." Hindi nakasagot si Tela. Sa tagal niyang naging matatag para kay Daciano, para sa alaala ni Elvira, para sa mga bayarin at responsibilidad, bihira siyang makarinig ng ganoong salita. Kaya kahit pilit niyang pinipigilan ang sarili, unti-unting lumambot ang pader sa paligid ng puso niya. Lumipas ang 2 taon. Nakatapos si Tela ng kursong Mass Communication sa pamamagitan ng night classes at scholarship na inirekomenda ni Ma'am Corazon. Mula tagalinis, naging part-time voice talent siya ng Radyo Silangan. Siya na ang nagbabasa ng ilang public service announcement, patalastas ng lokal na tindahan, at minsan ay substitute host kapag may absent. Hindi pa siya sikat, pero sa palengke, may ilang nakakakilala na sa boses niya. "Ikaw ba yung sa radyo?" tanong minsan ng tindera ng gulay. "Opo, minsan po," nahihiyang sagot ni Tela. "Ay, ang linaw mong magsalita. Yung anak ko nga dahil sa anunsyo mo nadala ko sa libreng bakuna." Sa mga sandaling ganon, nararamdaman ni Tela na may saysay ang bawat pagod niya. Ngunit habang gumaganda ang takbo ng pangarap niya, nagsisimula ring lumalim ang relasyon nila ni Ordan. Ipinakilala na siya nito sa kanyang pamilya sa San Pablo, sa inang si Nerissa Villaseca, kapatid na si Kirana, at yahing si Zafira Mondigo, na madalas naroon sa bahay dahil wala daw itong sariling pamilyang aasikasuhin. Unang pagkikita pa lang, alam na ni Tela na hindi siya gusto ni Nerissa. Nasa sala sila noon ng inuupahang bahay ng mga Villaseca. Malaki ito kumpara sa tinitirhan ni Tela, pero halatang luma na. May bitakang pader, may tulo ang kisina sa kusina, at may amoy ng lumang kahoy na matagal nang hindi naaayos. "Ikaw pala si Maristela," sabi ni Nerissa habang tinitignan ng simpleng bestida ni Tela. "Sabi ni Ordan, nasa radyo ka raw." "Opo ma'am, sa Radyo Silangan po." "Host ka?" Napahinto si Tela. "Hindi pa po, part-time voice talent po minsan. Tumutulong din po ako sa ibang nawain." Tumawa si Kirana sa gilid, pero hindi iyon mabait na ngiti. "Ibig sabihin, utility." "Kirana," saway ni Ordan. "Ano? Nagtatanong lang naman ako," sagot ni Kirana habang iniikot ang mata. Si Zafira naman ay tahimik na humipop ng tsaa bago siya magsalita. Hindi masamang mahirap hiha. Ang masama, yung mahirap na mataas ang pangarap pero walang pundasyon. Naramdaman ni Tela ang init sa pisngi, pero pinili niyang ngumiti. "Tama po kayo, kaya po nagsisikap ako." Hindi sila nakasagot agad, siguro dahil inaasahan nilang mapapahiya siya. Pero si Tela, sanay sa pagod, sanay sa kakulangan, sanay sa tingin ng mga taong akala nila ay nasusukat ang pagkatao sa sapatos at apelido. Hindi siya madaling mabali ng isang hapon puno ng parinig. Pag-uwi nila ni Ordan, humingi ito ng tawad. "Pasensya ka na kay mama, mahirap lang talaga siyang magtiwala." At si Kirana,
Si Tita Zafira. Tanong ni Tela. Hindi galit kundi nagpipigil. Ganon lang sila magsalita, pero makikilala ka rin nila. Tumingin si Tela sa labas ng bintana ng jeep. Sana, Ordan, kasi ayokong pumasok sa pamilyang kailangan kong patunayan araw-araw na tao rin ako. Hinawakan niya Ordan ng kamay niya. Hindi kita pababayaan. Sa mga sumunod na buwan, iyon ang pinanghawakan ni Tela. Kahit malamig si Nerissa, kahit may parinig si Kirana, kahit madalas siyang sukatin ni Zafira mula buhok hanggang tsinelas, nanatili siyang magalang. Tuwing bumibisita siya, nagdadala siya ng kakanin mula kay Tia Luning o tinapay mula kay Mang Ezekiel. Kapag may sirang gripo sa bahay, tinatawagan niya si Daciano para turuan si Ordan kung paano ayusin. Kapag may sakit si Nerissa, siya ang nagluluto ng lugaw. Unti-unti, nagbago ang pakikitungo ni Nerissa, o iyon ang inakala ni Tela. Isang gabi, matapos silang maghapunan, Tanong ni Tela, hindi galit kundi nagpipigil. Ganun lang sila magsalita, pero makikilala ka rin nila. Tumingin si Tela sa labas ng bintana ng jeep. Sana, Ordan, kasi ayokong pumasok sa pamilyang kailangan kong patunayan araw-araw na tao rin ako. Hinawakan ni Ordan ang kamay niya. Hindi kita pababayaan. Sa mga sumunod na buwan, iyon ang pinanghawakan ni Tela. Kahit malamig si Nerissa, kahit may parinig si Kirana, kahit madalas siyang sukatin ni Zafira mula buhok hanggang tsinelas, nanatili siyang magalang. Tuwing bumibisita siya, nagdadala siya ng kakanin mula kay Tia Luning o tinapay mula kay Mang Ezekiel. Kapag may sirang gripo sa bahay, tinatawagan niya si Daciano para turuan si Ordan kung paano ayusin. Kapag may sakit si Nerissa, siya ang nagluluto ng lugaw. Unti-unti, nagbago ang pakikitungo ni Nerissa, o iyon ang inakala ni Tela. Isang gabi, matapos silang maghapunan, biglang napaiyak si Nerissa sa hapag. Ano pong nangyari, ma'am? Tanong ni Tela. Wala, sagot ni Nerissa, pinupunasan ng mata. Nahihiya lang ako. Matanda na ako pero wala pa rin kaming sariling bahay. Pati itong inuupahan namin, ibebenta na raw ng may-ari. Hindi ko alam saan kami pupulutin. Natigilan si Ordan. Ma, bakit ngayon mo lang sinabi? Ayoko kayong mag-alala, pero may tumingin na kanina. Baka ilang buwan na lang, paaalisin na tayo. Sumingit si Kirana na halatang may inis sa boses. Nakakahiya nga eh. Ako na lang lagi ang hindi makapag-imbita ng kaibigan kasi baka makita nila itong bahay na parang anytime guguho. Kirana, sabi ni Ordan, bakit? Totoo naman. Si Tela ay tahimik na nakatingin sa basag na bahagi ng kisame. Naalala niya ang sinabi ng ama niya noon, hindi sukatan ng yaman ng laki ng bahay. Ang importante, walang taong umiiyak sa loob nito. Pero sa gabing iyon, umiiyak si Nerissa sa harap niya. At kahit ilang beses na siyang nasaktan ng babaeng iyon, hindi marunong magmatigas ang puso ni Tela sa taong humihingi ng tulong. Kinabukasan, sinabi ni Ordan ng posibilidad na kumuha sila ng housing loan. Hindi kaya ng sahod ko mag-isa. Amin nito habang nasa labas sila ng radyo silangan. Pero kung makakatulong ka lang sana sa requirements, sa simula lang, kapag napromote ako na ang sasalo. Ordan, malaki ang utang sa bahay, sagot ni Tela. Alam ko, hindi kita pipilitin. Pero ang tono niya, ang pagod sa mukha niya, ang sinabi niyang baka mapunta sa lansangan ng ina niya, lahat iyon ay parang mabibigat na bato sa dibdib ni Tela. Nang gabing iyon, kinausap niya si Daciano. Tay, may lupa pa po ba si nanay sa pila? Yung minana raw niya kay Lola? Napatingin agad si Daciano. Meron, maliit lang. Bakit? Nag-atubili si Tela. Pwede raw pong gawing collateral. Matagal na natahimik ang ama niya. Sa labas ay maririnig ang tilawok ng manok kahit gabi na at sa malayo ay may dumaraang tricycle. Para saan anak? Para po sana sa bahay ng pamilya ni Ordan. Pansamantala lang, tutulong lang po ako. Hindi agad sumagot si ama niya. Yumuko ito at hinaplos ang tuhod na madalas sumasakit kapag malamig ang panahon. Tela, mahinang sabi niya,
Ang pagtulong, maganda. Pero ang pag-utang para sa bahay ng iba, mabigat yan. Hindi naman po sila iba. Magiging pamilya ko rin po sila. Pamilya ba ang tingin nila sa'yo? Nasaktan si Tela sa tanong pero hindi siya nagalit. Siguro po, hindi na yon. Pero baka kung maramdaman nilang totoo akong tumutulong, tanggapin na nila ako. Napapikit si Daciano. Alam niyang kapag ganun na magsalita ang anak, buo na ang loob nito. Hindi niya ito kayang pigilan ng sigaw. Kaya hinawakan niya lang ang kamay ni Tela. Anak, kung gagawin mo ito, siguraduhin mong may papel, may malinaw na kasunduan. Hindi dahil wala kang tiwala, kundi dahil mahalaga ang pinagpaguran mo. Opo, tay. Pero hindi ganun kadali ang sumunod. Nang simula ng proseso sa bangko, naging mabula si Ordan. Dahil empleyado siya roon, mas alam niya ang pasikot-sikot. May mga dokumentong pinapirmahan kay Tela. May mga paliwanag na mabilis dumaan. May mga terminong hindi niya lubos maintindihan. Sinubukan niyang itanong lahat pero madalas ay sinasabi ni Ordan, "Ako na ang bahala. Alam ko ito. Hindi kita ipapahamak." Sa bandang huli, naaprubahan ang 5 milyong loan. Ang maliit na lupa ni Alvira ang ginamit na kolateral. May pinapirmahang kasunduan na si Tela ang pangunahing borrower at dahil sa ilang dokumentong inasikaso ni Ordan, nakapasok din ang pangalan ni Nerissa bilang co-occupant sa bahay na bibilhin. Ipinaliwanag nila na pormalidad lang iyon dahil siya ang titira roon habang hindi pa kasal sina Tela at Ordan. Nang una, kinabahan si Tela, pero nang makita niya si Nerissa na umiiyak sa tuwa habang hawak ang susi ng bagong bahay, napalitan ng lambot ang kaba. "Anak," sabi ni Nerissa habang niyayakap siya. "Hindi ko makakalimutan ito. Ikaw ang nagbigay sa amin ng tahanan." Sa unang pagkakataon, tinawag siyang anak ni Nerissa ng walang lamig sa boses. Napangiti si Tela. Sa isip niya, sulit ang pagod, sulit ang takot, sulit ang utang. Ang bahay ay nasa tahimik na subdivision sa San Pablo. 2 palapag, may maliit na garahe, may balkonahing tanaw ang puno ng mangga sa kapitbahay, at may kusinang maluwag. Hindi mansyon pero para kina Nerissa at Kirana, para na iyong palasyo. Agad itong pininturahan, nilagyan ng bagong kurtina, bagong sofa, bagong dining set at bagong appliances. Karamihan doon si Tela rin ang Sabi ni Nerissa habang niyayakap siya, "Hindi ko makakalimutan ito. Ikaw ang nagbigay sa amin ng tahanan." Sa unang pagkakataon, tinawag siyang anak ni Nerissa nang walang lamig sa boses. Napangiti si Tela. Sa isip niya, sulit ang pagod. Sulit ang takot, sulit ang utang. Ang bahay ay nasa tahimik na subdivision sa San Pablo. 2 palapag, may maliit na garahe, may balkonehing tamaw ang puno ng mangga sa kapitbahay, at may kusinang maluwag. Hindi mansyon, pero para kina Nerissa at Kirana, para na iyong palasyo. Agad itong pininturahan, nilagyan ng bagong kurtina, bagong sopa, bagong dining set, at bagong appliances. Karamihan doon, si Tela rin ang nagastos mula sa naipon niyang talent fee. "Para kumpleto na," sabi niya kay Ordan habang inaayos nila ang mga plato sa kusina. Hinalikan siya ni Ordan sa noo. "Babawi ako sa'yo, pangako." Ngunit gaya ng maraming pangako, madaling sabihin habang masaya pa ang lahat. Paglipas ng ilang buwan, nagsimula ng maramdaman ni Tela ang bigat ng hulog. Buwan-buwan, malaking bahagi ng kita niya sa radyo at side voice-over projects ang napupunta sa bangko. Kumuha siya ng dagdag trabaho. Nagre-record ng commercials sa gabi. Nag-host ng maliit na barangay event kapag weekend. At minsan ay nagbabasa ng narration para sa lokal na documentary. Kapag tapos na ang lahat, saka pa lang siya uuwi sa bahay ng mga bilyaseka. Pero sa halit na pahinga, hugasin ang nadatnan niya. Basurang hindi nailabas, kusinang magulo. Si Kirana nakahiga sa sopa habang nanunood sa phone. Si Nerissa nakaupo sa hapag, nagrereklamo sa mahal ng kuryente. "Ang tagal mo," sabi ni Nerissa isang gabi. "Akala ko ba pamilya tayo rito?
Bakit parang border ka lang na umuwi para matulog? Pasensya na po, may recording po kasi ako. Recording, pero itong bahay kailangan din ng babae. Gusto sanang sabihin ni Tela na kaya siya nagre-record ay para mabayaran ang bahay na iyon, pero nilunok niya ang salita. Ayaw niyang magsimula ng away. Isang gabi, habang naguhugas siya ng plato, lumapit ang batang Miko Elvander, anak ni Kirana. 7 taon pa lang ito, payat, malaki ang mata, at laging may hawak na laruan kotse. Tita Tela, minahin sabi nito. Oh, Miko, bakit gising ka pa? Pagod na po kayo? Ngumiti si Tela kahit mabigat ang talukap niya. Kaunti lang. Bakit ikaw po laging naguhugas? Natigilan siya. Walang kamalamalay ang bata. Pero ang tanong nito ay parang ilaw na tumama sa isang katotohanang matagal niyang iniiwasan. Kasi marunong ako, biro niya. Marunong din naman si mama ayaw lang niya. Napatawang mahina si Tela. Huwag mong sasabihin yun sa mama mo. Inabot ni Miko ang isang baso. Ako po, tutulong. Mula noon, si Miko ang naging maliit na kakampi ni Tela sa bahay. Kapag pinapagalitan siya ni Nerissa, pahilim itong naglalagay ng candy sa bulsa niya. Kapag umiiyak siya sa banyo, kumakatok ito at nagsasabing, Tita, okay ka lang po? Sa gitna ng bahay na binili niya, ngunit hindi niya maramdaman na kanya, ang batang iyon ang minsang nagpapaalala sa kanya na may kabutihan pa rin sa loob ng pamilyang iyon. Dumating ang araw ng kasal nila ni Ordan. Simple lang sana ang gusto ni Tela. Munting simbahan, konting handa, kasama si Daciano, Tia Luning, Mang Ezekiel, Sir Venner, at Ma'am Corazon. Pero pinilit ni Nerissa na gawing mas enggrande dahil nakakahiya naman sa mga bisita. Sa araw ng kasal, maganda si Tela sa simpleng puting gown at tinulingan tahiin ni Tia Luning mula sa disenyo ng yumakong si Alvira. Habang inaakay siya ni Daciano papasok sa simbahan, nanginginig ang kamay ng ama niya, pero mataas ang noo nito. Maganda ka anak, bulong ni Daciano. Salamat tay. Sigurado ka? Tumingin si Tela kay Ordan sa dulo ng altar, nakangiti ito. Naniwala siya sa ngiting iyon. Opo, sagot niya. Ngunit sa reception, nagsimula ang mga bitak na hindi niya agad pinansin. Hindi pinaupo si Daciano sa pangunahing mesa. Sinabi ni Zafira na mas bagay daw ang matatanda sa likod para hindi magulo ang photo arrangement. Si Tia Luning ay muntik ng sumugod pero pinigilan ni Mang Ezekiel. Hayaan mo muna, sabi ng matanda. Araw ni Tela ngayon. Pero hindi iyon buong araw ni Tela. Kahit siya ang bride, pakiramdam ng disita lang siya sa selebrasyong kontrolado ni Nerissa. Si Kirana ang pumili ng kanta, si Zafira ang nag-ayos ng upuan, si Nerissa ang desisyon kung sino ang bibigyan ng microphone. Nang nag-toast si Sir Venner para kay Tela, pilit itong pinaikli ni Brixon na inimbitahan ni Kirana bilang kaibigan sa media. Baka naman gawing radio drama ang speech, biro ni Brixon. Hindi tumawa si Sir Venner, tumingin lang siya kay Tela at sinabi, may mga boses na hindi kailangang malakas para maalala. Tela, ingatan mo ang boses mo. Huwag mong ipapahiram sa mga taong gagamitin lang ito para patahimikin ka. Hindi naintindihan ng lahat ang lalim noon, pero si Tela, naramdaman niya. Pagkatapos ng kasal, tuluyan nang lumipat si Tela sa bahay na binilim niya para sa mga Villaseca. Inasahan niyang magiging mas malinaw ang lugar niya roon bilang asawa ni Ordan. Mulit kabaligtaran ang nangyari. Mas naging kampante si Nerissa sa pag-uutos. Mas naging hayag ang pangmamaliit ni Kirana. Si Zafira halos linggo-linggong nandoon para magkomento sa bawat kilos niya. At kailan kayo magkakaanak? Tanong ni Zafira isang tanghali. Hindi pa po namin napag-uusapan ng seryoso. Sagot ni Tela. Dapat bilisan mo. Baka puro trabaho ka, makalimutan mong asawa ka. Sumingit si Kirana habang naglalagay ng lipstick. Baka naman ayaw pa ni Kuya. Ang hirap kaya magkaanak kung baon kayo sa loan. Napatingit si Tela kay Ordan. Umaasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit abala siya sa cellphone. Kunwari may binabasang email. Doon unti-unti natutunan ni Tela ang isang masakit na klase ng kalungkutan. Iyong may asawa ka pero mag-isa ka pa rin sa laban.
Sa kabila noon, patuloy pa rin siyang nagbayad. Buwan-buwan, diretso sa bangko. Kapag kulang, nangungutang siya ng kaunti kay Tia Lunit at binabayaran agad. Kapag may bonus, hindi niya binibili ng bagong damit ang sarili. Nilalagay niya sa amortization. Minsan, habang sinusukat niya ang luma niyang sapatos na halos bumuka na ang gilid, nakita siya ni Daciano. "Anak, bilhan mo naman ang sarili mo." "Okay pa po ito, Tay. Mas okay yata ang puso mo kaysa sapatos mo. Parehong gamit na gamit pero ayaw mong palitan." Napangiti siya pero may kurot. "Konti na lang po. Kapag nakaluwag, bibili ako." Hindi niya alam kung kailan ang konti na lang. Laging may kailangang unahin. Kuryente sa bahay, gamot ni Nerissa, tuition ni Miko na pansamantalang hiniram daw muna ni Kirana, repair ng aircon, birthday ni Zafira, lahat sa isang paraan nauuwi kay Tela. Samantala, gumaganda naman ang pangalan niya sa radyo. May bagong segment na ibinigay sa kanya si Sir Venner, Boses ng Barangay, kung saan binabasa niya ang hinaing ng ordinaryong mamamayan. Doon mas lalong lumitaw ang husay niya. Kapag may nanay na tumatawag tungkol sa anak na may sakit, marunong siyang makinig. Kapag may magsasakang humihingi ng tulong, malinaw niyang inuulit ang detalye. Hindi siya perpekto, pero totoo siya. Isang araw, matapos ang programa, kinausap siya ni Sir Venner. "Tela, may offer sa'yo. Regional Public Service Program. Mas malaki ang bayad, mas malawak ang mararating ng boses mo." Nang laki ang mata niya. "Ako po?" "Oo, ikaw." "Pero si Brixon po." "Hindi si Brixon ang hinahanap nila, ikaw." Hindi alam ni Tela kung matutuwa siya. Ang unang pumasok sa isip niya ay hindi bagong damit, hindi bakasyon, hindi sarili niyang pangarap. Ang naisip agad niya, mas mababayaran ko ang bahay. Nang ibalita niya iyon sa bahay, hindi niya nakuha ang reaksyong inaasahan. Si Ordan ay mumiti pero may pag-aalinlangan. Si Kirana ay natahimik. Si Nerissa naman ay nagtanong agad, "Magkano ang dagdag?" "Hindi pa po final," sagot ni Dela. "Dapat ayusin mo, sayang naman. Ang dami pa nating bayarin." Napansin ni Tela ang salitang natin. Hindi niya alam kung bakit bigla itong bumigat pakinggan. Ilang gabi matapos iyon, umuwi siyang mas maaga kaysa karaniwan dahil na-cancel ang recording. Pagpasok niya sa bahay, narinig niya ang boses ni Nerissa at Kirana mula sa dining area. Habang hindi pa niya naiintindihan lahat, dapat maayos na ang titulo, sabi ni Kirana. "Kinausap ko na si Ordan. Kung maililipat ng mas malinaw sa pangalan namin, mas ligtas. Paano kung kumontra si Ate Tela? E di palabasin nating siyang may problema. Madali lang yan. Masyado siyang abala sa radyo, masyado siyang pagod. Sino bang pinikiniwalaan ng tao? Tayo na nakatira rito o siya na laging wala?" Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Tela. Hindi siya agad gumalaw. Hawak pa niya ang bag niya, nakatayo sa madilim na bahagi ng palsidyo. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang narinig ang hindi lang parinig, kundi plano. Pumasok siya sa dining area. "Ano pong ibig sabihin ninyo sa titulo?" Nagulat sina Nerissa at Kirana. Napahawak si Kirana sa baso. Si Nerissa naman ay mabilis na nag-ayos ng muka. "Wala iyon," sabi ng biyanan. "Usapang pamilya lang." "Kasama po ba ako sa pamilyang iyon?" Natahimik sila. Dumating si Ordan mula sa kusina, halatang narinig ang huling tanong. "Tela, pag-usapan natin sa kwarto." "Hindi, dito natin pag-usapan. Totoo bang gusto ninyong ilipat ang bahay sa pangalan ninya?" Napabuntong hinga si Ordan. "Para maiwasan lang ang gulo." "Anong gulo? Ako ang nangutang. Lupa ni nanay ang collateral. Ako ang binabayaran buwan-buwan. Anong gulo ang maiiwasan kung buburahin ninyo ako?" Tumayo si Nerissa. "Huwag kang magsalita na parang inapi ka rito. Kung hindi dahil sa amin, wala kang pamilyang mapapasukan. Kung hindi dahil sa akin, wala kayong bahay na inuuwian." Biglang tumahimik ang paligid. Kahit si Kirana ay natigilan. Iyon ang unang beses na sinabi ni Tela ng diretso ang katotohanang matagal niyang nilulunok. Lumapit si Nerissa, nanlilisik ang mata. "Ang kapal ng mukha mo." "Totoo po ang sinabi ko." Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Tela. Napalingon siya sa lakas noon. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Ang hapdi sa pisngi niya ay maliit kumpara sa sakit na makita si Ordan na nakatayo lang. Walang hakbang, walang salita,
walang pagtatanggol. Tama na ma, mahina lang nasabi ni Ordan, mas tunog pakiusap kaysa galit. Tumingin si Tela sa kanya. Tama na? Iyon lang? Tela, pagod ka lang. Lahat tayo pagod. Doon niya naramdaman na may bahagi ng puso niyang napunit, hindi malaki, pero malalim. Tahimik siyang umakyat sa kwarto, kumuha ng ilang damit at inilagay sa lumang bag. Sumunod si Ordan. Saan ka pupunta? Kay tatay. Gabi na. Mas nakakatakot dito. Napayuko si Ordan. Tela, huwag mong palakihin. Napalingon siya. Sa pisngi niya, bakas pa ang pula ng sampal. Hindi ako ang nagpapalaki, Ordan. Kayo ang unti-unting nagpapaliit sa akin. Umalis si Tela ng gabing iyon. Sa labas, walang ulan, pero mabigat ang hangin. Sumakay siya ng tricycle papunta sa lumang paupahan ni Daciano. Pagbukas ng ama niya ng pinto, hindi na niya kailangang magtanong. Nakita nito ang pisngi ng anak. Anak. Doon bumigay si Tela. Yumakap siya sa ama at umiyak na parang batang matagal na nagkukunwaring hindi nasasaktan. Pagod na po ako, tay, pero hindi ko alam kung paano titigil. Hinaplos ni Daciano ang buhok niya. Minsan anak, ang pagtitigil sa pagtitiis ang unang hakbang para mabuhay. Ngulit kinabukasan, bumalik pa rin si Tela sa bahay ng mga Villaseca. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil may utang, may kasal, may pangakong pinanghahawakan, at may bahagi pa rin ng puso niyang umaasang maaayos ang lahat. Bumalik siya dalang tahimikan, dala ang takot, dala ang huling piraso ng paniniwala na baka isang araw matutunan din siyang mahalin ng pamilyang pinag-alayan niya ng bahay. Hindi niya alam na ang bahay na iyon na binayaran niya ng pawis at luha ang magiging lugar kung saan siya tuluyang palalayasin sa mismong araw na dapat sana'y ipagdiwang ang buhay niya. Bago tayo magpatuloy sa istorya ni Paela, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan kasi, habang pinapakinggan natin ang kwento ng ibang tao, doon natin naaalala ang sarili nating mga panananahimik, mga pagkakataong pinili nating magmahal kahit unti-unti na tayong nauubos. Pagkatapos ng gabing sinampal si Maristela Ibanez ni Nerissa Villaseca sa mismong bahay na siya ang bumubuhay sa hulog, may nagbago sa loob niya. Hindi iyon pagbabago na biglaan. Hindi siya nagising kinabukasan na matapang na agad, handang lumaban, handang sumigaw, handang iwan ang lahat. Hindi ganun kadali ang buhay ng taong maraming pinanghahawakan. Ang totoo, bumalik si Tela sa bahay ng mga Villaseca na parang basag na basong pinilit idikit sa lumang hugis nito. May sugat pa sa pisngi niya nang umupo siya sa harap ng salamin kinaumagahan. Pinahid niya ng konting pulbos para hindi halata sa trabaho. Habang tinitignan ng sarili, narinig niya ang boses ng kanyang amang si Daciano noong gabing umiyak siya sa lumang paupahan. Minsan anak, ang pagtitigil sa pagtitiis, ang unang hakbang para mabuhay. Pero paano titigil ang taong hindi lang sarili ang iniisip? Paano aalis ang babaeng may 5 milyong utang sa bangko, may lupang minana sa yumao niyang ina silang kolateral, may asawang minsan ay minahal niyang ng tuo, at may batang pamangkin na si Miko na pahilim niyang kumakapit sa kanya bilang taning mabait na matanda sa bahay. Kaya nanatili si Tela, hindi dahil wala siyang isip, hindi dahil hindi niya alam na mali. Nanatili siya dahil ang mga taong sanay magsakripisyo ay madalas nahuhuli sa pag-aamin na sila naman ang kailangang iligtas. Sa mga sumunod na linggo, naging mas tahimik si Tela. Pumapasok siya sa Radyo Silangan 91.7 ng maaga. Ginagawa ang kanyang voice-over, tumutulong sa boses ng barangay, at pagkatapos ay umuuwi sa bahay na parang bisita na kailangang humingi ng permiso sa bawat galaw. Hindi na siya gaanong nakikipagtalo. Kapag may paranig si Kirana, pinapalampas niya. Kapag may utos si Nerissa, ginagawa niya kung kaya. Kapag naaroon si Zafira Mondigo at nagsasabing, ang babae dapat marunong lumugar,
Tumatahimik siya at iniisip na lang ang susunod na bayarin. Ngunit napansin ni Sir Venner Katapang ang pagbabago. Isang hapon, matapos ang segment ni Tela, hindi agad nito pinatay ang ilaw sa booth. Pinaupo siya sa kabilang upuan at tahimik na naglagay ng 2 basong kape sa mesa. "Hindi ka na humihinga sa gitna ng linya," sabi ni Sir Venner. Napatingin si Tela. "Po? Dati kapag nagbabasa ka marunong ka magpahinga. Ngayon parang hinahabol ka ng sariling boses mo." Napayuko siya. "Marami lang po kasing giniisip." "Si Ordan?" Hindi siya agad sumagot. "Ang bahay?" Mas lalong tumahimik si Tela. Hindi na nagpumilit si Sir Venner. Sa halip, marahan nitong itinulak palapit sa kanya ang isang folder. May bagong proposal ang station, public service program, mas seryoso, tungkol sa mga ordinaryong taong nalulubog sa utang, inaagawan ng lupa, niloloko sa kontrata, inaabuso ng kamag-anak. "Gusto kitang ihanda para rito." Napakurap siya. "Ako po?" "Oo, ikaw. Dahil kapag nagsasalita ka tungkol sa sakit ng tao, hindi ka tunog nagbabasa. Tunog may naiintindihan." Humigpit ang kapit ni Tela sa baso. "Paano po kung ako mismo, hindi ko pa naiintindihan ang sarili kong sakit?" "Mas lalo kang dapat magsalita balang araw," sagot ni Sir Venner. "Pero hindi ngayon kung hindi ka pa handa. Ang mahalaga, huwag mong hayaang iba ang magkwento ng buhay mo habang ikaw ay nananahimik." Tumimo iyon sa kanya. Hindi niya alam noon na ang linyang iyon ang magiging isa sa mga sandata niya sa mga susunod na buwan. Samantala, sa bahay ng mga Villaseca, patuloy ang malamig na hangin. Si Ordan ay lalong naging abala sa bangko. Madalas siyang umuwi ng gabi, pagod, iwas sa usapan. Kapag tinatanong ni Tela ang tungkol sa titulo ng bahay, sa hulog, o sa mga dokumentong pinapapirma noon, palagi nitong sinasabing, "Ayusin natin kapag hindi na mainit ang ulo ni Mama." "Ordan," sabi ni Tela isang gabi habang nasa kwarto sila, "hindi lang init ng ulo ang problema rito. Sinampal ako ng mama mo. Pinag-uusapan nilang anggalin ako sa bahay na ako ang nagbabayad. Hindi ba dapat may sabihin ka?" Naupo si Ordan sa gilid ng kama, nakayuko. "Alam ko." "Kung alam mo, bakit parang ako pa rin ang kailangang umintindi?" "Hindi mo kasi naiintindihan si Mama. Buong buhay niya, takot siyang mawalan ng tahanan. Iniwan kami ni Papa noon. Lagi niyang pakiramdam, may aagawan sa kanya ng lahat." "Hindi ako ang nang-iwan sa kanya, Ordan. Hindi ako ang kaaway niya." "Alam ko. Pero bakit hinahayaan mong tratuhin niya akong ganun?" Walang sagot si Ordan. At minsan, ang katahimikan ng taong mahal mo ay mas masakit kaysa insulto ng kaaway. Lumapit si Tela sa bintana. Sa labas, tanaw ang ilaw ng subdivision. Maayos ang mga bahay, tahimik ang kalsada, may mga pamilyang naghahapunan, may batang tumatawa sa kabilang bakuran. Sa labas, mukhang maganda ang buhay. Sa loob, parang unti-unti siyang nalulusaw. Dumating ang buwan ng kanyang kaarawan, 30 taong gulang na siya. Hindi niya inaasahan ng magarbang handaan, hindi niya rin naman nakasanayan niyon. Nung bata pa siya, sapat na ang pansit ni Alvira, kandilang nakatusok sa tinapay, at yakap ni Daciano. Minsan nga, kapag talagang kapos, kinakantahan lang siya ni ina habang nakapatong ang ulo niya sa kandulan nito. Pero sa taong iyon, umaasa pa rin siya. Umaasa siyang baka maalala ni Ordan, baka bilhan siya ng isang pirasong cake, baka kahit minsan iparamdam sa kanya ni Nerissa na hindi lang siya pinagkukunan ng pambayad. Baka si Kirana kahit babiro, batiin siya. Maliit na bagay lang, ngunit ang taong matagal nang nauuhaw, kahit patak ng tubig ay pinapangarap. Umaga pa lang ng kaarawan niya nakatanggap siya ng text mula kay Daciano. "Maligayang kaarawan, anak. Kung may oras ka mamaya, may niluto akong ginataang bilo-bilo, paborito mo." Napangiti si Tela. Sumunod nag-message si Tia Luning. "Huwag mong kalimutang ngumiti na yon. Hindi lahat ng araw kailangan mong maging matibay." Si Mang Exekiel naman ay nagpadala ng litrato ng maliit na cake sa bakery. May nakasulat na "Happy Birthday, Tela," gamit ang puting icing na medyo tabingi ang letra. Tumawa siya mag-isa sa jeep papuntang station. Sa Radyo Silangan, sinalubong siya ni Sir Venner, Isko Pelagio ang tahimik na sound engineer at ilang staff ng maliit na salusalo. May pansit sa mesa, may soft drinks at may kandilang nakasindi sa maliit na ensaynada.
Hindi ito party, emergency carbohydrates lang ito, sabi ni Sir Vener. Napaluha si Tela habang tumatawa. Maraming salamat po. Nandun din si Ma'am Corazon Pahilangan na dumain para mag-abot ng maliit na notebook para sa mga salita mong hindi mo pa kayang sabihin sa mikropono, sabi nito. Hinawakan ni Tela ang notebook parang mamahaling regalo. Ma'am, sobra naman po. Hindi sobrang papel sa taong maraming kinikimkim. Sa buong araw, kahit pagod, magaan ang pakilamdam ni Tela. Natapos niya ang recording ng maayos, nakatanggap siya ng puri mula sa isang caller na sinabing dahil sa programa nila ay nahanap nito ang ahensyang makakatulong sa problema sa lupa. Muli niyang naramdaman ang dahilan kung bakit siya kumakapit sa boses niya. Bago umuwi, dumaan siya sa bakery ni Mang Ezekiel para kunin ang cake. Hindi malaki, hindi mahal, pero maayos ang pagkakabalot. Libre na yan. Sabi ng matanda, "Naku, hindi po pwede. Babayaran ko po." "Bayad na? Sino pong nagbayad?" "Ako," sagot ni Mang Ezekiel. "Regalo ko sa batang dati kong binibigyan ng pandesal. Ngayon, boses na sa radyo." Napangiti si Tela. "Salamat po. Huwag kang masyadong mabait sa mga taong hindi marunong mahiya." Dagdag nito habang inaabot ang cake. Natigilan siya. "Halata po ba?" "Anak, panadero ako. Alam ko kung kailan nasusunog ang tinapay kahit hindi pa umuusok." Wala siyang naisagot. Ngumiti na lang siya at nagpaalam. Pagdating niya sa subdivision, napansin niyang maraming sasakyan sa harap ng bahay. May ilaw sa sala, may tugtog, may tawanan. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Baka naghanda sila. Baka nagbago ang isip ni Nerissa. Baka si Ordan, kahit tahimik, may sorpresa pala. Inayos niya ang buhok, pinunasan ang kuonting pawis sa noo at iniyakap ang maliit na cake. Nang buksan niya ang pintok, bumungad sa kanya ang handaan. May lechon manok, pasta, alak at mga plato ng dessert. Naroon si Rosminda Cayabyab, ang tsismosang leader ng homeowners. Naroon si Gabriel Sancho, dating manliligaw ni Kirana na mayabang na negosyante. Naroon si Zafira, nakasuot ng makintab na blouse, at si Nerissa, abala sa pagtanggap ng bisita. Ngunit walang banner na may pangalan ni Tela, walang kandila, walang happy birthday. Sa halip, may nakasabit na tarpaulin sa gilid ng sala. Bagong simula ng pamilya Villaseca. Napahinto si Tela sa may pintuan. Si Kirana ang unang nakakita sa kanya. "Ay, nandyan ka na pala!" Lumingon ng ilang bisita. Si Ordan ay nasa tabi ng mesa. Namutla nang makita siya. "Ordan?" Mahinang tawag ni Tela. "Ano ito?" Bago makasagot si Ordan, lumapit si Nerissa na may pilit ng ngiti. "Mabuti at umuwi ka. Sakto, may pag-uusapan tayo." Mahigpit na iniyakap ni Tela ang cake. Akala mo ano?" Tanong ni Kirana, tumatawa. "Birthday party mo?" Nagkatinginan ng ilang bisita. May tumawa ng mahina. Si Rosminda ay nagtakip ng bibig pero halatang interesado. Ibinaba ni Tela ang tingin sa cake. "Kaarawan ko ngayon." "Ay, oo nga pala. Pero hindi na tayo bata para magpaka-importante sa kaarawan." Si Miko na nakaupo sa hagdan biglang tumayo. "Lola, birthday po ni Tita Kela. Bakit po natin siya hindi binati?" Hinila siya ni Kirana. "Miko, umakyat ka." "Pero Mama!" "Umakyat ka sabi." Nangingilid ang luha ni Miko habang tumingin kay Tela. Gusto sana nitong lumapit pero mahigpit ang hawak ni Kirana sa balikat niya. Lumapit si Tela kay Ordan. "Alam mo," hindi siya makatingin. "Tela, pakinggan mo muna si Mama." Doon pa lang alam na niya. Tumayo sa gitna si Nerissa, parang siya ang may hawak ng buong bahay, buong kwento, buong katotohanan. "Mga bisita, pasensya na kung may kuanting eksena, pero kailangan na naming linisin ang buhay namin sa mga taong nagdadala ng bigat." Napakunot noo si Tela. "Anong ibig niyong sabihin?" Lumapit si Zafira na may dalang folder. "Ibig sabihin, Hiha, matagal ka ng pabigat sa emosyon ng pamilyang ito. Lagi mong ipinamumukha ang utang, ang bahay, ang binayad mo. Nakakasakal ka na."
Hindi ko ipinamumukha, nanginginig na sabi ni Tela. Tinatanong ko lang kasi kung bakit niyo ako binubura sa bahay na ako ang nagbabayad. Ayan, sigaw ni Kirana. Narinig niyo? Lagi na lang ganyan. Pera, pera, pera. Akala naman mo siya lang ang may ginastos. Napatingin si Tela kay Ordan. Sabihin mo ang totoo. Kumuyom ang kamay niya pero nanatili siyang tahimik. Ordan, halos pabulong na sabi niya. Please. Tumihim si Nerissa. Wala ka nang dapat hinging sagot sa anak ko. Napagdesisyonan na namin. Kailangan mong umalis. Parang tumigil ang tunog sa paligid. Ang tugtog, ang bulong-bulong, ang kalansing ng kutsara, lahat naging malayo. Ano? Sabi ni Tela. Inabot ni Nerissa ang isang maleta. Luma iyon, ang mismong maletang ginamit ni Tela nung lumipat siya sa bahay. Nakalagay roon ang ilang damit niya, basta-basta isiniksik. Umalis ka na, sabi ni Nerissa, malinaw at walang banid ng awa. Hindi ka namin kailangan. Napasinghap ang ilang bisita. Si Rosminda ay napatakip ng bibig. Si Gabriel ay napaiwas ng tingin. Si Miko naman ay biglang umiyak sa hagdan. Tita Tela! Sigaw ng bata. Dalhin mo ang drama mo sa radyo, dagdag ni Kirana. Doon ka bagay. Tumingin si Tela kay Ordan. Asawa ko ako. Napapikit ito. Kailangan muna nating pumahinga sa isa't isa. Sa kaarawan ko? Walang sagot. Natawa si Tela pero basag ang tunog. Hindi iyon tuwa. Iyon ang uri ng tawang lumalabas kapag sobra na ang sakit at hindi na alam ng katawan kung paano iyak. Inutang ko ang 5 milyon para sa bahay na ito. Ginamit ko ang lupa ng nanay ko. Binayaran ko ang hulog habang kayo ang natutulog ng mahimbing. Naglaba ako, nag-record, nag-host, nagtiis ng pangmamaliit. At ngayon, ako pa ang palalayasin ninyo? Sumingit si Safira. Huwag kang magmalinis. Ginusto mo yan. Walang pumilit sa'yo magpakatanga. Tumama iyon sa kanya hindi dahil totoo, kundi dahil may bahagi ng sarili niyang matagal nang natatakot na baka nga ganun ang tingin ng lahat. Tanga, madaling gamitin, sobrang magmahal. Lumapit si Nerissa at kinuha ang cake sa kamay niya. At ito pa talaga ang dala mo? Para kang batang naghahanap ng awa. Dahil sa paghila, nahulog ang cake. Bumukas ang kahon, dumulas ang icing sa sahig at kumalat ang nakasulat na pangalan ni Tela sa maruming tiles. May tumawa ng mahina. Si Kirana iyon. Dahan-dahang yumuko si Tela. Hindi para pulutin ang cake para kainin. Pinulot niya ang karton dahil regalo iyon ng Mang Ezekiel. Regalo iyon ng isang taong nakaaalala sa kanya. Habang nakayuko, tumulo ang luha niya sa sahig. Hindi siya sinigawan ni Nerissa sa sandaling iyon. Hindi rin siya hinawakan ni Ordan. At sa katahimikang iyon, sa harap ng mga taong nanunood, may namatay sa loob ni Tela. Ang huling paniniwalang baka mahalin pa siya ng pamilyang iyon. Tumayo si Tela. Hawak ang maruming kahon ng cake sa isang kamay at maleta sa kabila. Tita, huwag ka nga alis! Sigaw ni Miko. Binitawan ng bata ang kamay ni Kirana at tumakbo pababa. Ngunit bago pa siya makarating kay Tela, nahablot siya ng ina. Miko, tumigil ka! Masama kayo! Iyak ng bata. Si Tita Tela lang ang mabait dito. Napatingin si Tela kay Miko. Pilit siyang numiti kahit wasak ang mukha. Magpakabait ka ha? Mag-aral ka mabuti. Isama mo ako, hikbi ni Miko. Napapikit si Tela. Gustong-gusto niya itong yakapin pero alam niyang lalo lang gugulo. Hindi ngayon, anak. Sa unang pagkakataon, tinawag niya itong anak at lalo siyang nasaktan. Lumabas si Tela sa bahay. Umuulan na pala. Hindi niya napansin kanina dahil mas malakas ang unos sa loob. Habang naglalakad siya palabas ng gate, naririnig pa rin niya ang boses ni Nerissa mula sa loob. Wag na wag mo nang babalikan ang bahay na ito. Tumigil si Tela sa tapat ng gate. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa likod ng salamin, nakatayo si Ordan. Basang-basa na siya ng ulan, pero ang lalaking nangakong hindi siya pababayaan ay hindi man lang lumabas. Doon niya tuluyang naintindihan, may mga taong hindi kailangang manakit gamit ang kamay. Minsan, sapat na ang hindi nilang lumapit habang dinudurog ka. Naglakad siya hanggang sa kanto, bitbit ang maleta.
Wala siyang dalang payong. Basang-basa ang buhok niya, ang damit, ang papel na balot ng cake. Nang makarating siya sa labas ng subdivision, tumigil ang isang tricycle. "Saan po, ma'am?" tanong ng driver. Sandali siyang hindi makasagot. Saan nga ba siya pupunta? Sa lumang paupahan ng ama niya? Sa radyo silangan? Sa kahit saan basta malayo? "Sa bahay po ng tatay ko," sagot niya sa wakas. Habang umaandar ang tricycle, bumigat ng bumigat ang dibdib niya. Hindi siya humagulgol. Nakatingin lang siya sa basang kalsada. Ngulit bawat ilaw na dadaanan nila ay parang alaala. Ang unang araw na pumasok siya sa radyo silangan, ang unang papuri ni Ordan, ang unang yakap ni Neresa, ang unang susi ng bahay, ang huling sampal ni Ordan, ang huling katahimikan ng asawa niya. Pagdating niya sa paupahan, si Daciano ang nagbukas ng pinto. Hawak nito ang mangkok ng ginataang bilo-bilo. Nakasindi ang malihit na kandila sa mesa. May nakasulat sa karton sa likod, "Happy birthday, anak." Pagkakita sa kanya, nabitawan ni Daciano ang kutsara. "Tela!" Doon bumigay ang lahat. Yumakap siya sa ama. Basang-basa, nanginginig, hawak ang sirang cake at maleta. "Pinalayas nila ako, tay, sa birthday ko," bulong niya. Napasandal si Daciano sa pinto habang hinayakap ang anak. Hindi siya umiyak ng malakas, pero nanginginig ang kamay niya. Sabi nila, halos hindi na makapagsalita si Tela. Hindi na nila kailangan. Hinawakan ni Daciano ang mukha niya. Tinignan ng anak na matagal niyang pinilit hayaang magdesisyon para sa sarili. "Kami, kailangan ka namin, pero hindi para gamitin ka. Kailangan ka namin dahil mahal ka namin." Sa gabing iyon, natulog si Tela sa lumang higaan sa tabi ng ama. Hindi siya halos nakatulog. Nakatitig lang siya sa kisame habang paulit-ulit sa isip ang sinabi ni Neresa, "Hindi ka na namin kailangan." Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, bumangon siya. Nakita niya sa mesa ang notebook na bigay ni Ma'am Corazon. Binuksan niya ito at isinulat ang unang pangungusap na matagal niyang hindi kayang sabihin. "Hindi ako pinanganak para maging bahay ng mga taong gusto lang sumilong pero ayaw akong pahalagahan." Pagkatapos, kinuha niya ang cellphone. Maraming missed calls mula kay Ordan. May text si Kirana na sinasabing wag daw siyang gumawa ng iskandalo. May mensahe si Nerisa na sinasabing kung may respeto pa siya, manahimik na lang. Hindi siya sumagot sa kanila. Tinawagan niya si Sir Venner. Ilang ring pa lang, sumagot na siya. "Tela?" Sir, mahina ang boses niya pero malinaw. Pwede po ba akong pumasok ng maaga? Anong nangyari? Napatingin siya sa natutulog na ama, sa lumang bahay, sa basang maleta, sa sirang kahon ng cake na nasa basurahan. "Handa na po yata akong magsalita," sabi niya. Sa kabilang linya, natahimik si Sir Venner. Pagkatapos ay narinig niya ang mabigat nitong buntong hininga. "Pumunta ka rito at dalhin mo lahat ng kaya mong dalhin. Resibo, dokumento, luha, galit, kahit katahimikan. Hindi natin alam kung kailan mo ito isasalaysay, pero simula ngayon, hindi ka na nila magagawang mag-isa." Nang ibaba ni Tela ang tawag, hindi pa rin siya malakas, hindi pa rin siya buo. Hindi pa rin niya alam kung paano haharapin ang 5 milyong utang, ang bahay, ang kasal, ang kahihiyan at ang sugat na iniwan ng mga taong pinili niyang mahalin. Pero may isang bagay na malinaw na sa kanya. Ang babaeng pinalayas nila kagabi ay hindi na babalik para magmakaawa. At sa loob ng maliit na radio station sa Lumban, may mikroponong naghihintay, hindi para gawing eskandalo ang buhay niya, kundi para unti-unting ibalik sa kanya ang boses na matagal nilang sinubukang agawin. Bago tayo magpatuloy sa istorya ni Tela, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanunood ngayon. Sa parteng ito, makikita natin na minsan, ang taong pinalayas at pinatahimik ay hindi kailangang sumigaw para makabawi. Minsan, sapat na ang isang malinaw na boses, isang matibay na katotohanan, at mga taong handang tumayo sa tabi niya sa panahong akala ng lahat ay mag-isa na siya. Maagang dumating si Maristela Ibanez sa Radyo Silangan 9.7 kinabukasan matapos siyang palayasin ng pamilya Villaseca sa mismong kaarawan niya. Hindi pa ganap na sumisikat ang araw.
Basa pa rin ang ilang bahagi ng kalsada mula sa ulan kagabi at sa harap ng lumang gusli ng station may naiwan pang maliliit na tubig sa bitak ng semento. Hawak ni Tela ang lumang bag na may ilang damit, isang folder ng mga papeles na natagpuan niya sa gamit niya at ang notebook na bigay ni Ma'am Corazon Pahilanga. Pagbukas ni Isko Pelagio ng pinto, napahinto ito. Si Isko ang tahimik na sound engineer ng station, lalaking bihirang magsalita pero kapag may sira ang linya o may sablay sa audio, siya ang unang nakakapansin. Sa loob ng ilang taon, nakita niya si Tela mula sa pagiging tagalinis hanggang maging isa sa pinaka-pinagkakatiwalaang boses ng Radyo Silangan. Tela, mahina niyang sabi, "Ang aga mo." Ngumiti si Tela, pero halatang pagod ang muka. "Pwede po ba akong pumasok, Kuya Isko?" Hindi na ito nagtanong. Binuksan niya ng malaki ang pinto at tinulungan siyang dalhin ang bag. Sa loob, tahimik pa ang studio. Wala pa ang ibang staff. Ang tanging ilaw ay mula sa maliit na lamp sa mesa ni Sir Vener. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating si Sir Vener na may dalang kape at pandesal. Mukhang hindi rin ito natulog ng maayos mula nung tawagan siya ni Tela. Pagkakita niya sa dalaga, hindi siya agad nagsalita. Inilapag niya ang kape sa mesa, saka umupo sa harap nito. "Sabihin mo sa akin kung ano ang kaya mong sabihin ngayon. Hindi kailangang buo. Hindi kailangang maayos, basta totoo." Doon nagsimula si Tela. Hindi siya humahagol, hindi siya sumigaw, ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, ramdam ang bigat ng gabing pinagdaanan niya. Ikinuwento niya ang handaan sa bahay, ang tarpaulin na may nakasulat na bagong simula ng pamilya Villaseca, ang cake na binili ni Mang Ezekiel Abanto, ang maletang inabot ni Nerissa, ang katahimikan ni Ordan, ang iyak ni Miko, at ang linya na parang paulit-ulit na kutsilyong bumabaon sa kanya. "Hindi ka na namin kailangan." Habang nagsasalita si Tela, tahimik na nakikinig si Sir Vener. Si Isko naman ay nasa may pinto, nakayuko, pigil ang galit. Nang natapos si Tela, inilabas niya ang mga resibo, bank records na naiwan sa folder niya, ilang kopya ng loan documents at mga lumang message ni Ordan tungkol sa hulog sa bahay. "Hindi ko po alam kung sapat ito. Hindi ko rin alam kung ano ang una kong gagawin. May utang pa ako. May bahay na hindi ko na matirhan. May asawa akong hindi ako pinili. Pero ayoko na pong manahimik." Tumanggo si Sir Vener. "Hindi natin ikaw isasalang sa ere para lang maglabas ng sama ng loob. Hindi ganoon ang public service. Pero hindi rin natin hahayaang ilibing nila ang katotohanan. Kailangan mo ng abogado." "Wala po akong pambayad. May kilala akong tumutulong sa mga kasong ganito." Tinawagan ni Sir Vener si Attorney Sorel Quimpo, isang abogadang volunteer na ilang beses nang naging guest sa programa ng Radyo Silangan tuwing may usapang lupa, utang at karapatan ng ordinaryong mamamayan. Dumating si Attorney Sorel bago magtanghali, bitbit ng makapal na bag at mukhang seryosong babaeng hindi madaling bulahin. Pag-upo niya, unang tanong agad nito kay Tela, "May hawak ka bang kopya ng loan agreement?" Opo, ito po yata. Mga resibo ng hulog? May ilan po, yung iba nasa email. Messages, audio, saksi? Napaisip si Tela. May mga message po si Ordan. May ilang staff sa bangko na alam na ako ang borrower. May mga kapitbahay na nakakita ng nangyari kagabi. Pero hindi ko alam kung magsasalita sila. Tinignan siya ni Ate Sorel ng diretsyo. "Makinig ka, Tela. Hindi ibig sabihin na pinalayas ka nila, wala ka ng karapatan. At hindi ibig sabihin na pinili mong tumulong noon, pwede ka na nilang burahin ngayon. Pero kailangan nating maging maingat. Dokumento ang lalaban para sa'yo, hindi lang awa." Doon unang nakaramdam si Tela ng kakaibang tibay. Hindi pa iyon ginhawa, pero para itong hawak na lubid habang nalulunod. Habang inaayos nila ang unang hakbang, nagsimula namang gumalaw ang kabilang panig. Sa bahay ng mga Villaseca, hindi mapakali si Nerissa. Akala niya, pagkatapos ng nangyari, magmamakaawa si Tela. Akala niya, tatawag kay Ordan, iiyak at hihilinging makabalik. Ngulit lumipas ang umaga, walang tawag mula kay Tela, walang text, walang pakiusap.
Si Ordan ang hindi mapakali. Paulit-ulit niyang tinatawagan si Tela pero hindi nito sinasagot. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang cellphone habang nakatayo si Nerissa sa bintuan. "Tigilan mo nga yan," sabi ng ina. "Pinalayas na natin tapos hahabulin mo." "Ma, asawa ko siya." "Asawa mong walang ibang ginawa kundi ipamukha sa atin ang utang niya." "Pero totoo naman, ma, siya ang nagbayad ng marami." Nanlisik ang mata ni Nerissa. "Kaya mo ba kaming ipagpalit sa kanya?" Hindi makasagot si Ordan. Iyon lagi ang tanong na nagpapatupi sa kanya. Hindi siya masamang tao sa simula, pero duwag siya. At kung minsan, ang duwag ng mabait ay nagiging kasangkapan ng malupit. Si Kirana naman ay abala sa paggawa ng post sa social media. Hindi niya pinangalanan si Tela pero halata ang patama. May mga taong tumulong lang ng kaunti, akala mo nabili na buong pagkatao ng pamilya. Good riddance sa mga toxic na pa-victim. Marami ang nag-heart react, lalo na ang mga hindi alam ang buong istorya. Nag-comment si Rosminda Ayababan, "Hay nako, may mga ganyan talaga. Kapit lang, Villaseca family." Ngulit si Gabriel Santuyo, na naroon mismo noong gabi ng pagpapalayas, hindi nag-react. Nakita niya ang cake sa sahig, ang luha ni Miko, ang katahimikan ni Ordan, at ang babaeng naglakad palabas sa ulan. Kahit mayabang siya, may konsensya pa rin siyang hindi mapatahimik. Sa Radyo Silangan, hindi agad isinapubliko ni Tela ang nangyari. Sa halik, sumunod siya sa payo ni Ate Sorel. Inayos nila ang timeline, inipon ng ebidensya, humingi ng kopya ng bank records at nag-request ng legal consultation sa Housing Loan Department. Si Sir Viner naman ay pinaghandaan ang bagong programa, Tinig ng May Utang, Tinig ng May Laban. Hindi ito gagawing personal na drama, gagawin itong public service program tungkol sa mga taong inaabuso dahil sa pera, ari-arian, utang at pamilyan gumagamit ng emosyon para manamantala. "Handa ka ba rito, Tela?" tanong ni Sir Viner kay Tela ilang araw bago ang unang episode. Nasa loob sila ng booth, nakapatay pa ang mikropono. Sa labas ng salamin, nakaupo si Isko, inaayos ang levels. Sa mesa ni Tela, naroon ang notebook ni Ma'am Corazon. "Hindi ko po alam kung handa ako, pero alam kong ayoko nang matakot habang sila ang gumagawa ng kwento sa akin." "Hindi mo kailangang sabihin ang pangalan nila." "Opo." "Hindi mo kailangang ibuhos lahat." "Opo." "Ang kailangan mo lang, magsimula sa katotohanang kaya mong panindigan." Huminga ng malalim si Tela. Sa isip niya, nakita niya ang mukha ng ina niyang si Alvira, ang ama niyang si Daciano, si Miko sa hagdan, ang cake sa sahig, at ang pintong isinara sa kanya ng bahay na pinagbayaran niya. Pagkatapos, tumingin siya sa pulang light ng studio. Nang umere ang unang episode, hindi sumigaw si Tela. Hindi siya nagpakilalang biktima, hindi niya pinangalanan ang pamilya Villaseca. Nagsimula siya sa isang simpleng tanong. "Mga kababayan, may pagkakataon po ba sa buhay ninyo na tumulong kayo ng buong puso, pero sa huli, kayo pa ang pinalabas na masama? May pinirmahan ba kayong dokumento dahil nagtiwala kayo? May ari-arian ba kayong isinugal dahil inisip ninyong pamilya ang kausap ninyo? Ngayong hapon, pag-uusapan natin ang mga utang na hindi lang pera ang kabayaran, kundi dignidad, katahimikan, at minsan buong pagkatao." Sa kabilang bayan, nakikinig si Daciano habang nakaupo sa lumang upuan. Tahimik siyang umiyak, hindi dahil naaawa siya sa anak, kundi dahil sa unang pagkakataon, narinig niyang nagsasalita ito ng hindi nagpapaliit. Sa palengke, pinakinggan ni Tia Luning ang radyo habang nagbabalot ng kakani. "Ayan anak, ilabas mo ang boses mo," bulong niya. Sa bakery, pinalakas ni Mang Ezekiel ang radyo para marinig ng mga bumibili ng pandesal. At sa bahay ng mga Villaseca, biglang tumigil si Nerissa sa paghihiwa ng sibuyas. "Kirana." Tawag niya. "Ano na naman, ma?" "Pakinggan mo." Mula sa maliit na radyo sa kusina, malinaw na malinaw ang boses ni Tela. "Hindi po lahat ng taong nagpapautang ng tiwala ay mayaman. Minsan ang ibinibigay nila ay huling ipon, huling lupa, huling lakas,
At huling paniniwalang hindi sila lolokohin ng taong mahal nila. Nalaglag ang kutsilyo mula sa kamay ni Nerissa. Si Kirana ay napahinto sa pag-scroll sa cellphone. Siya yan! Hindi nagsalita si Ordan. Nakaupo siya sa dining table. Nanlalamig ang kamay. Alam niyang hindi sila pinangalanan pero bawat salita ni Tela ay parang salamin itinapat sa kanya. Sa loob ng studio, tuloy lang si Tela. Tumanggap sila ng tawag mula kay Hamilcar Bonotan, tricycle driver na niloko sa hulugang motor. Sumunod si Eudora Sampil, gurong inagawan ng lupa ng pinsan. Tumawag din si Jacinta Rodelas, OFW na inubos ng kamag-anak ang ipon. Habang nakikinig si Tela, naramdaman niyang hindi pala siya nag-iisa. Maraming taong kagaya niya ang nahiya, nanahimik, nagtiis, at napaniwalang kasalanan nilang naging mabuti sila. Sa pagtatapos ng programa, sinabi niya, "Ang kabutihan ay hindi katangahan. Ang pagtulong ay hindi permiso para abusuhin ka. At ang pananahimik ay hindi laging kapayapaan. Minsan, kulungan ito na tayo rin ang may susi." Pagkatapos ng episode, bumaha ng mensahe ang station. May mga nagpapasalamat, may mga humihingi ng payo, may mga nagsasabing ngayon lang sila nagkalakas ng loob magtanong tungkol sa dokumentong pinirmahan nila. Sa loob ng ilang linggo, lumaki ang programa. Mula lokal, umabot ito sa karatig probinsya. May mga bus driver na nakikinig, mga tindera sa palengke, mga guro, mga OFW sa livestream, at mga nanay na nagluluto habang umiiyak sa harap ng kalan. Habang umaangat ang programa, bumibigat naman ang problema sa bahay ng Lilaseka. Dumating ang sunod-sunod na notice mula sa bangko. Dahil hindi na si Tela ang nagbabayad, nagsimulang sumabit ang amortisasyon. Ang sahod ni Ordan ay hindi sapat. Si Kirana, na puro gastos sa online image, nabaon sa utang sa supplier. Si Nerissa ay nagbenta ng ilang alahas, pero kulang pa rin. Si Zafira, na dating palaging naroon para magdikta, biglang madalang nang bumisita. "Hindi mo ba kami tutulungan?" tanong ni Nerissa sa kay Zafira sa telepono. "Naku Nerissa, may sarili rin akong bayarin at saka kayo naman ang nakinabang dyan sa bahay. Ayusin ninyo." Doon unti-unting naramdaman ni Nerissa ang bigat ng bahay na akala niya ay madali lang angkinin. Isang gabi, sa sobrang desperasyon, tumawag siya sa programa ni Tela gamit ang ibang pangalan. Nena from San Pablo, pakilala niya. Pinalalim pa niyang kaunti ang boses, pero kilalang-kilala ni Tela ang bawat diin nito. "Nena, ano po ang maitutulong namin?" mahinang tanong ni Tela. "May manuganang po ako," sabi ni Nerissa. "Tinulungan namin siya, pinatira namin, pero ngayon kami ang sinisingil sa bahay. Iniwan kami sa utang." Tahimik ang studio. Si Isko ay napatingin kay Tela mula sa glass window. Si Sir Venner na nakaupo sa likod, bahagyang napakapit sa armrest. Ngunit hindi nagbago ang tono ni Tela. "Nena, linawin lang po natin ito. Kanino nakapangalan ng loan?" Sandaling natahimik ang caller. Sa kanya po, pero sino po ang naglabas ng down payment at hulog?" "Siya nga po minsan, pero pamilya naman kami." "May kasunduan ba na babayaran niyo siya?" "Hindi ganun kasimple." "Tama po kayo. Hindi simple kapag ang tiwala ay ginawang kontrata ng hindi malinaw. Pero sa mata ng batas at konsyensya, mahalagang tanungin, ginamit ba natin ang kabutihan ng isang tao para makuha ang gusto natin, tapos itinulak siya palabas ng hindi na tayo kailaman?" Naputol ang linya. Sa bahay ng Villaseca, nanginginig si Nerissa habang ibinababa ang telepono. Si Kirana ay namumutla. Si Ordan naman ay nakatingin sa radyo na parang doon niya unang nakita ang tunay na lakas ni Tela. "Mama," mahinang sabi niya, "tama na." Sinampal siya ng tingin ni Nerissa. "Ikaw ang tumahimik." Pero hindi na kayang tumahimik ang mundo. Dahil kinabukasan, nakipagkita si Gabriel Santuyo kay Attorney Sorel. Bitbit niya ang kopya ng CCTV mula sa maliit na kamera sa sasakyan niya noong gabi ng kauraan ni Tela. Nakapark siya on sa tapat ng bahay at bahagyang nakuna ng paglabas ni Tela sa ulan, bitbit ang maleta, habang naririnig sa background ang sigaw ni Nerissa. "Bakit ngayon mo lang ibinigay?" tanong ni Attorney Sorel. Napayuko si Gabriel.
Duwag ako, pero hindi ako ganito kasama para hayaang siya pa ang palabasing sinungaling. Sa kabilang dako, natuklasan ni Isko na may edited audio clip na kumakalat sa ilang group chat. Pinapalabas na tumatanggap daw ng bayad si Tela mula sa mga caller. Nang suriin niya ang file, nakita niyang pinutol-putol ang audio mula sa iba't ibang episode. Ang nagpakalat ay si Brixon Talayon na matagal nang naiinggit kay Tela at ngayon ay nakikipag-ugnayan kay Kirana. Sir Venner, Sabi ni Isko habang ipinapakita ang waveform sa computer. Peke ito. Kitang-kita ang putol. Nanlamig ang mukha ni Sir Venner. Ihanda mo ang report. Hindi na ito inggit lang. Paninira na ito. Dumating ang anniversary broadcast ng Radyo Silangan. Mas malaki ang audience kaysa dati. May invited guest na si Ate Sorel. Ang paksa, financial abuse sa loob ng pamilya at kung paano lumaban ng legal at marangal. Sa bahay ng Villaseca, hindi dapat makikinig si Nerissa. Ngunit nang marinig niyang binuksan ni Miko ang maliit na radyo sa kwarto, hindi niya napigilang lumapit. Nasa sala rin sina Kirana at Ordan. Lahat sila ay nakinig. Sa ere, malinaw ang boses ni Tela. May isang babae po tayong tatalakayin ngayon. Hindi natin babanggitin ang pangalan niya dahil hindi chismis ang layunin natin. Ang babaeng ito ay nangutang ng 5 milyong piso para mabigyan ng bahay ang pamilyang inakalan niyang tatanggap sa kanya. Ginamit niya ang lupa ng yumaon niyang ina bilang kolateral. Nagtrabaho siya araw at gabi. Ngunit sa mismong kaarawan niya, pinalaya siya sa bahay na siya ang nagbabayad. Sinabihan siyang, hindi ka na namin kailangan. Napahawak si Kirana sa bibig. Si Ordan ay napaupo. Si Nerissa, na nakatayo kanina, biglang nanghina ang tuhod. Nagpatuloy si Tela. Hindi umiiyak, hindi sumisigaw. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, tandaan ninyo, hindi lahat ng pinalayas ay nawalan. Minsan, ang pinalayas ang unang nakalaya. At kapag ang isang taong matagal ninyong pinatahimik ay natutong magsalita, hindi iyon eskandalo. Iyon ay pagbabalik ng dangal. Sumunod na nagsalita si Ate Sorel. Ipinaliwanag niya na may legal action nang inihahanda para sa kaso ng financial abuse, paninirang puri at maling paggamit ng dokumento. Hindi man binanggit ang pangalan ng pamilya Villaseca, alam ni Nerissa na sila iyon. Alam ng konsensya niya, alam ng bahay, alam ng bawat dingding na nakarinig sa ginawa nila kay Tela. Biglang napaluhod si Nerissa sa sala ng bahay ng Villaseca. "Ma!" sigaw ni Kirana. Pero hindi ito nahimatay. Hindi rin ito inatake. Lumapasay siya sa takot, galit at hiya. Hinampas niya ang sahig habang umiiyak. "Pinahiya niya tayo! Pinahiya niya ako!" Sa unang pagkakataon, nagsalita si Ordan ng hindi pabulhong. "Hindi ma, hindi niya tayo pinahiya. Sinabi lang niya ang hinawa natin." Tumigil si Nerissa. Napatingin siya sa anak na noon lang niyang narinig magsalita ng ganon. Sa kwarto sa itaas, yakap ni Miko ang maliit na radyo. Umiiyak siya, pero may ngiti sa labi. "Tita Tela, narinig kita." Samantala, sa studio ng Radyo Silangan 91.7, natapos ang broadcast na tahimik ang lahat. Hindi nagdiwang si Tela. Hindi siya ngumiti na parang nanalo sa bahan. Pagod siya, nanginginig, at may kirot pa rin sa dibdib. Pero nang tumingin siya sa salamin ng booth, nakita niya sina Sir Venner, Isko, Ate Sorel at Ma'am Corazon na nakatayo sa labas. Hindi siya nag-iisa. Paglabas niya ng booth, sinalubong siya ni Sir Venner. "Kamusta ang boses mo?" tanong nito. Napahawak si Tela sa lalamunan. "Pagod po." "Pero buo?" Tumanggo siya. "Buo po." Sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi sa bahay ni Daciano, hindi na mabigat ang bawat hakbang tulad nung gabing pinalayas siya. May problema pa rin, may kaso pa, may utang pa, may kasal na kailangang harapin, may bahay na kailangang ipaglaban o pakawalan.
Pero iba na ang Tela na naglalakad ngayon. Hindi na siya babaeng umaasang tatanggapin ng pamilyang ginamit siya. Siya na ang babae na may boses na narinig ng buong bayan. At sa unang pagkakataon mula nung kaarawan niyang ginawang kahihiyaan, hindi na niya tinanong kung bakit hindi na siya kailangan ng mga Villaseca. Ang tinanong niya sa sarili ay mas mahalaga. Paano niya gagamitin ang bagong lakas para tulungan hindi lang ang sarili, kundi ang lahat ng taong minsang pinalayas sa sariling buhay? Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng istorya ni Tela, i-comment mo naman kung saan ka taga at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parting ito, makikita natin na hindi lahat ng pagtatapos ay tungkol sa paghihinggal. Minsan, ang pinakamatamis na wakas ay ang araw na natutunan mong hindi mo na kailangang bumalik sa lugar na minsang kang winasak. Dahil nakahanap ka na ng tahanan na hindi ka kailangang pagbayaran ng luha. Matapos ang anniversary broadcast ng Radyo Silangan 91.7, hindi na bumalik sa dati ang buhay ni Maristela Tela Ibanez. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw, pero naging malinaw na ang direksyon. Kung noon ay gumigising siya na parang may batong nakadagan sa dibdib, ngayon ay gumigising siya na may takot pa rin, ngunit may kasama ng lakas. Alam niyang hindi natatapos ang laban sa isang magandang sinabi sa radyo. Ang katotohanan, pagkatapos marinig ng marami ang boses niya, saka pa lamang nagsimula ang mas mahirap na bahagi, ang harapin ng batas, ang bangko, ang kasal, ang bahay, at ang mga taong minsang itinuring niyang pamilya. Dinala siya ni Attorney Sorel Quimpo sa unang mediation meeting sa bangko. Kasama niya si Daciano na kahit hirap pa rin sa paglakad ay nagpumilit sumama. Nandoon din si Sir Vener Katapang, hindi bilang broadcaster, kundi bilang taong tumayong parang ama sa mga panahong hindi na alam ni Tela kung paano muling maniwala sa sarili. Sa kabilang panig ng mesa naroon sina Ordan, Nerissa, Kirana at isang abogadong kinuha ng pamilya Villaseca. Si Nerissa ay nakasuot pa rin ng maayos pero wala na ang dating taas ng baba. Si Kirana naman ay tahimik na nakayuko sa cellphone, ngunit halatang hindi na ito ang babaeng tumatawa habang nalalaglag ang cake ni Tela sa sahig. Si Ordan, maputla at payat, hindi halos makatingin sa dating asawa. Nang ilapag ni Attorney Sorel ang mga dokumento sa mesa, isa-isa niyang ipinaliwanag ang lahat. Ang loan agreement kung saan malinaw na si Tela ang pangunahing borrower. Ang bank records na nagpapakitang halos lahat ng amortization sa unang mga taon ay nanggaling sa account ni Tela. Ang receipts ng renovation, appliances at processing fees. Ang mga messages ni Ordan na nagsasabing, "Salamat at ikaw muna ang sumalo, babawi ako." Ang kopya ng post ni Kirana na nagpaparinig laban kay Tela. At higit sa lahat, ang video mula sa dashcam ni Gabriel Santuyo noong gabing lumabas si Tela sa ulan, bit-bit ang maleta habang dinig sa background ang boses ni Nerissa. Nang marinig sa video ang sigaw na huwag mo nang babalikan ang bahay na ito, napapikit si Tela. Hindi dahil takot pa siya, kundi dahil kahit ilang beses mong sabihing tapos na ang isang sugat, masakit pa rin kapag narinig mong muli kung paano ka itinapon. Mrs. Villaseca, mahinahong sabi ni Attorney Sorel, hindi namin sinasabing walang naging gastos ang pamilya ninyo, pero base sa ebidensya, malinaw na ginamit ang kabutihan at pinansyal na kapasidad ni Miss Ibanez para makuha ang bahay. Pagkatapos, siya ay pinalayas at sinira. Hindi ganun kasimple. Mahina ngulit matigas na sagot ni Nerissa. Pamilya kami. Tumutulong siya dahil asawa ng anak ko. Doon unang nagsalita si Tela. Hindi mataas ang boses niya pero tumigil ang lahat. Tinanggap ko po ang pagiging asawa. Tinanggap ko ang hirap. Tinanggap ko ang responsibilidad. Ang hindi ko tinanggap ay ang gawin ninyo akong bangko, katulong at panakipbutas, tapos papalayasin ninyo ako kapag hindi na ako kapaki-panakinabang. Napatingin si Ordan sa kanya. Mamumula ang mata nito. Tela, mahinang sabi niya. Patawad. Hindi agad sumagot si Tela.
Noon kapag narinig niya ang salitang patawad mula kay Ordan, baka lumambot agad siya. Baka binalikan niya ang lahat ng alaala. Ang unang kape na dinala nito sa station, ang unang papuri sa boses niya, ang unang pangakong hindi siya pababayaan. Pero ngayon, alam niya na ang patawad ay hindi pinto para bumalik sa dating sakit. Minsan, ito ay susi para tuluyang makaalis. Tinatanggap ko na nagsisisi ka, pero hindi ibig sabihin nun na babalik ako. Napatungo si Ordan. Alam ko, hindi mo lang ako iniwan noong pinalayas nila ako. Iniwan mo ako araw-araw na pinili mong manahimik. Mas masakit yun kaysa sigaw at alam ni Ordan na totoo. Sa mga sumunod na linggo, naging mahabang proseso ang legal settlement. Hindi pinili ni Tela na ipaglaban ng bahay para tirhan. Sa una, akala ng marami, yun ang magiging tagumpay niya, ang makuha ang bahay na pinagpaguran niya at mapalayas ang mga taong nagpalaya sa kanya. Pero habang kausap niya si Daciano isang gabi, sa lumang paupahan na muli nilang pinagsaluhan, sinabi ng ama niya ang bagay na nagpatigil sa kanya. Anak, sabi ni Daciano habang inaayos ang maliit na kahoy na ginawa niya para kay Miko, kung makuha mo ang bahay, matutulog ka ba roon ng mapayapa? Hindi agad nakasagot si Tela. Sa bawat sulok noon, may alaala ng iyak mo. Sa kusina, hinugasan mo ang plato habang minamaliit ka. Sa sala, nahulog ang cake mo. Sa gate, iniwan ka ni Ordan sa ulan. Minsan anak, hindi lahat ng pinagpaguran dapat tirhan. May mga bagay na kailangan lang mabayaran, maituwid, at pakalawan. Doon niya naintindihan. Hindi bahay ang kailangan niyang bawiin. Sarili niya. Kaya sa huli, napagkasunduan na ibebenta ang bahay. Sa halagang makukuha, unang babayaran ang natitirang utang sa bangko para mailigtas ang lupa ng kanyang ina. Ang anumang sobrang halaga ay mapupunta kay Tela bilang pangunahing nagbayad, kasama ng settlement para sa paninirang puri at emosyonal na pinsalang na idulot sa kanya. Hindi sapat ang pera para burahin ang mga gabing umiiyak siya, pero sapat ito para hindi na niya pasanin ang utang na siya lang ang pinagpawisan. Nang araw na pirmahan ang kasunduan, hindi nagsalita si Nerissa. Nanginginig ang kamay niya habang lumalagda. Si Kirana ay umiiyak hindi dahil kay Tela, kundi dahil mawawala ang bahay na ipinagmamalaki niya sa social media. Si Ordan naman ay pumirma sa mga dokumentong kailangan para sa paghihiwalay nilang maayos. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Nerissa kay Tela sa labas ng opisina. Wala na ang dating yabang sa mukha nito. Parang tumanda siya ng ilang taon. Maristela, sabi niya, halos pabulong. Galit ako sa iyo noon dahil akala ko aagawin mo ang anak ko. Pero ang totoo, takot lang ako. Takot akong mawalan. Takot akong makita na may babaeng mas kayang magmahal sa pamilya ko kaysa sa akin. Tahimik si Tela. Hindi excuse yun, dagdag ni Nerissa. Alam ko, hindi ko alam kung mapapatawad mo ako ng buo. Pero hindi ko na kayo dadalhin araw-araw sa dibdib ko. Iyon ang kaya kong ibigay ngayon. Tumulo ang luha ni Nerissa. Sa unang pagkakataon, hindi iyon luha para manipulahin ang tao. Luha iyon ng babaeng huli nang naintindihan na ang pamilyang pinrotektahan niya sa maling paraan ay siya rin palang sinira niya. Si Kirana naman na dating puno ng yabang, napilitang mangtrabaho pagkatapos nilang mawalan ng bahay. Hindi na niya kayang suportahan ang dating luho. Sa tulong ni Mang Ezekiel na kahit alam ang nangyari ay marunong pa ring magbigay ng pagkakataon, natanggap siya bilang kahera sa bakery. Nung unang araw niya, reklamo siya ng reklamo sa init, sa harina, sa aga ng pasok. Pero habang tumatagal, natutunan niyang hindi nakakahiya ang magtrabaho. Mas nakakahiya pala ang mang-apak ng taong nagtatrabaho ng marangal. Isang hapon, nadatnan niya si Tela sa bakery. Bumibili si Tela ng pandesal para kay Daciano. Nagkatingginan sila. Dati si Kirana ang unang magtataas ng kilay. Ngayon, siya ang unang umiwas ng tingin. Ate Tela, mahina niyang sabi. Hindi agad sumagot si Tela.
Hindi niya gustong pilitin ang sarili na maging mabait para lang masabing malinis ang puso niya, pero hindi rin niya gustong maging malupit. "Kumusta si Miko?" tanong niya. Napaluha si Kirana sa tanong na iyon. "Hinahanap ka pa rin niya." Hindi ako galit sa kanya. "Alam ko. Siya rin, hindi ka nakalimutan." Ilang linggo matapos iyon, pinayagan ni Kirana si Miko na makita si Tela. Sa parke sila nagkita kasama si Dakiano at Tia Luning. Tumakbo si Miko papunta kay Tela, dala ang laruang kahoy na kabayong ginawa ni Dakiano. "Tita Tela!" sigaw nito. Lumuhod si Tela at inayakap ang bata. Doon muling bumigat ang dibdib niya, pero ibang bigat iyon. Hindi na iyon bigat ng pagkakahiya. Bigat iyon ng pagmamahal na hindi kailangang angkinin para maging totoo. "Akala ko hindi ka nakikita," umiiyak na sabi ni Miko. "Nandito lang ako," sagot ni Tela. "Pero may mga bahay lang talaga na hindi na dapat balikan." "Masama ba kami?" tanong ng bata. Hinawakan ni Tela ang mukha niya. "Hindi ikaw ang kasalanan ng matatanda. Tandaan mo yon. Lumaki kang mabuti ha. Huwag kang matutong manakit para lang hindi ka masaktan." Tumanggo si Miko at sa likod nila, tahimik na umiyak si Kirana. Samantala, tuluyan nang bumagsak si Brixon Talyom sa Radyo Silangan. Matapos mapatunayan ni Isko Pelagio na peke ang edited audio kay Tela, tinanggal siya sa trabaho. Sinubukan pa niyang magmakaawa kay Sir Venner pero malinaw ang desisyon. Ang mikropono, hindi laruan ng inggit. Kapag ginamit mo ang boses mo para sirain ng inosente, hindi ka karapat-dapat pagkatiwalaan ng tagapakinig. Si Zafira Mombigo naman ay unti-unting iniwasan ng dating kaibigang mahilig makinig sa payo niya. Nang kumalat ang papel niya sa panguudyok kina ni Risa at Kirana, naulan siya ng muka sa mga pagtitipon. Wala nang nakikinig kapag nagsisimula siyang sabihin na, "Kung ako sa inyo," dahil ngayon, alam na ng lahat kung saan nauuwi ang mga payo niyang puno ng yabang. Ngunit kahit nagkaroon ng hustisya, hindi ginawang sentro ni Tela ang pagbagsak ng mga nanakit sa kanya. Mas pinagtuunan niya ang mga taong lumapit matapos marinig ang programa. Mula sa tinig ng may utang, tinig ng may labang. Nabuo ang maliit na proyekto kasama si Atory Sorel, Sir Venner, Isko, Ma'am Corazon, Tia Luning at Mang Ezekiel. Tinawag nila itong Tahanan ng Tinig, isang libreng monthly community forum para sa mga taong biktima ng financial abuse, peking utang, sapilitang pagpirma at panloloko ng sariling kamag-anak. Noong unang forum, akala ni Tela 10 lang ang pupunta, pero napuno ang covered court ng barangay. Naroon si Hamilcar Bonotan, ang tricycle driver na nabibiktima ng hulugang motor. Naroon si Eudora Sampil, ang gurong inagawan ng lupa. Naroon si Jacinta Rodelas, ang OFW na halos mawala ng ipon. May mga nanay, tatay, lola, tindera, construction worker, estudyante, at kahit ilang kabataang gustong matutong magbasa ng kontrata bago pumirma. Tumayo si Tela sa harap, hawak ang mikropono. May kaba pa rin, gaya ng unang araw niya sa Radyo Silangan. Pero ngayon, ang kaba ay hindi na tanikala, paalala na lang na mahalaga ang ginagawa niya. "Hindi po ako abogado, hindi rin po ako perpekto. Naloko rin ako, nagtiwala rin ako ng sobra, pero kung may natutunan ako, ito iyon, hindi dapat ikahiya ang maging mabuti. Ang dapat ikahiya ay ang manamantala sa kabutihan ng iba." Nagpalakpakan ng mga tao. Sa gilid, pinunasan ni Daciano ang mata. Katabi niya si Tia Luning na nagdala ng kakanin para sa volunteers, si Mang Ezekiel na may libreng pandesal, at si Ma'am Corazon na hawak pa rin ang isang notebook parang simbolo ng mga salitang hindi kayang isulat ni Tela. Lumipas ang 2 taon. Naging mas malawak ang programa ni Tela. Mula sa lokal na radyo, kinuha siya ng mas malaking network para sa isang regional public service show, ngunit nanatili pa rin siyang konektado sa Radyo Silangan. Hindi niya iniwan si Sir Venner. Lagi niyang sinasabi,
Dito ako unang pinakinggan. Sa perang nakuha niya sa settlement, sa bagong trabaho at sa unti-unting pag-iipon, nakabili siya ng maliit na bahay para kay Daciano. Hindi ito malaki, walang mataas na gate, walang mamahaling chandelier, walang balkonyang ipagyayabang sa social media, pero maliwanag ito. May maliit na hardin sa harap kung saan nagtanim si Tia Luning ng sili, pandan at gumamela. May silid si Daciano na may ayos na mesa para sa paggawa ng kahoy na laruan. May kusinang laging amoy kape at pandesal. At higit sa lahat, walang sigawan sa loob. Sa unang gabi nila roon, naghanda sila ng simpleng salo-salo. Si Sir Viner ay nagdala ng lumang mikropono na hindi na ginagamit sa station. "Bakit po ito ang regalo ninyo?" Natatawang tanong ni Tela. "Para maalala mo na bago ka narinig ng bayan, may araw na kinailangan mo munang marinig ang sarili mo." Si Isko ay nagdala ng maliit na speaker. Si Ma'am Corazon ay nagdala ng framed copy ng unang linyang isinulat ni Tela sa notebook. "Hindi ako pinanganak para maging bahay ng mga taong gusto lang sumilong pero ayaw akong pahalagahan." Naiyak si Tela nang makita iyon. Dumating din si Miko kasama si Kirana. Si Miko ay mas matangkad na ngayon, mas tahimik, pero maliwanag ang mata. May dala siyang maliit na card. Binasa ito ni Tela mamaya nang wala na sa harap ng marami. "Tita Tela, salamat kasi kahit nasaktan ka, hindi mo ako kinalimutan. Paglaki ko, gusto kong maging taong hindi nananahimik kapag may inaapi." Doon muling imiyak si Tela, pero hindi na iyon luha ng pagkawasak. Luha iyon ng babaeng nakakita ng bunga sa sakit na pinagdaanan niya. Si Ordan ay hindi dumalo. Nagpadala siya ng sulat sa pamamagitan ni Atty. Sorel. Sa sulat, sinabi niyang pumayag na siya sa legal separation process at hindi nahahadlang sa patuloy na paghilim ni Tela. Nagtrabaho siya sa maliit na kooperatiba matapos umalis sa bangko at doon niya raw natutunang magsimula muli ng walang proteksyon ng apelyido at ina. Hindi na sumagot si Tela, hindi dahil galit siya, kundi dahil may mga kabana na hindi na kailangang dugtungan. Isang gabi, sa live broadcast ng kanyang bagong programa, may tumawag na hindi nagpakilala agad. Matanda ang boses, nanginginig, at puno ng hiya. "Gusto ko lang humingi ng tawad sa isang taong itinuring kong kaaway kahit siya ang tumulong sa amin. Hindi ko babanggitin ang pangalan niya, pero kung nakikinig siya, sana'y malaman niyang araw-araw kong pinagsisisihan ang sinabi kong hindi na namin kailangan." Nakilala ni Tela ang boses, si Narisa. Sa loob ng booth, tumahimik ang lahat. Si Tela ay napatingin sa salamin. Naroon si Sir Viner, dumalaw sa bagong station. Bahagya itong tumanggo, parang sinasabing siya ang bahala kung ano ang kaya ng puso niya. Humina ng malalim si Tela. "Sa taong hinihingian ninyo ng tawad," sabi niya, mahinahon, "maaaring hindi madaling mabura ang sakit. Pero kung totoo ang pagsisisi ninyo, ipakita ninyo ito hindi lang sa salita, kundi sa paraan ng pakikitungo ninyo sa susunod na taong mangangailangan sa inyo. Minsan, ang tawad ay hindi pagbabalik sa dating relasyon. Minsan, ito ay pagpapalaya sa dalawang panig para hindi na maulit ang maling nagawa." Sa kabilang linya, narinig ang mahinang paghikbi ni Nerissa. "Salamat," sabi nito bago ibaba ang tawag. Hindi sinabi ni Tela sa mga tagapakinig kung sino iyon. Hindi niya ginamit ang sandali para ipahiya ang babaeng minsang nagpahiya sa kanya. Doon niya naputunayan, tunay na siyang malaya. Dahil ang taong malaya, hindi na kailangang gawing libangan ng pagbagsak ng nanakit sa kanya. Pagkatapos ng broadcast, umuwi si Tela sa bago nilang bahay. Naabutan niya si Daciano sa Ardin, nakaupo sa upuang kahoy na siya mismo ang gumawa. Maliwanag ang buwan, tahimik ang paligid. Sa loob ng bahay, may nakahandang hapunan. Sa bintana, gumagalaw ang kurtinang tinahi ni Tia Luning mula sa lumang tela ni Alvira. "Pagod ka?" tanong ni Daciano. "Opo," sagot ni Tela, ngumiti. "Pero masarap na pagod." "Masaya ka?" Tumingin si Tela sa kanilang bahay.
Maliit man, bawat sulok ay may respeto. Walang taong kailangang magmakaawa para pahalagahan. Walang pintong magsasara sa kanya dahil lang hindi na siya kapaki-pakinabang. Opo, Tay, sabi niya. Ngayon, masaya ako. Kinabukasan sa kanyang programa, isinara ni Tela ang episode sa mga salitang matagal na niyang gustong sabihin, hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng taong nakaranas gamitin, itapon at palayasin. May mga bahay na binibili ng pera, wika niya sa mikropono. May mga bahay na binabayaran ng hulog, dokumento at pirma. Pero ang tunay na tahanan hindi nasusukat sa laki ng lupa o taas ng pader. Ang tunay na tahanan ay lugar kung saan hindi mo kailangang bilhin ng respeto, hindi mo kailangang bayaran ng pagmamahal, at hindi mo kailangang magmakaawa para manatili. Pinalayas nila ako noon dahil akala nila wala na akong halaga. Pero sa araw na nawala ako sa bahay na iyon, doon ko natagpuan ang boses ko. At mula noon, kahit saan ako dalhin ng buhay, alam kong hindi na ako muling mapapalayas sa sarili kong pagkatao. Sa labas ng studio, sumikat ang araw sa tahimik na bayan ng Lumban. Sa palengke, may mga tindera na nakikinig habang nag-aayos ng paninda. Sa bakery, ngumiti si Mang Ezekiel habang inilalabas ang bagong lutong pandesal. Sa bahay, pinatay ni Daciano ang radyo at tumingin sa litrato ni Alvira. Bulong niya sa yumaong asawa, "Narinig mo ba? Nakarating na ang boses ng anak natin?" At sa kabilang dako ng San Pablo sa isang maliit na apartment, tahimik na nakaupo si Nerissa sa tabi ng bintana, hawak ang lumang shawl na minsang regalo ni Tela sa kanya. Hindi na niya maibabalik ang nakaraan, hindi na niya mababawi ang mga salitang binitiwan niya, pero sa unang pagkakataon, hindi na siya sinisi ang iba sa pagkawala ng bahay. Dahil alam na niya ngayon, hindi si Tela ang kumuha ng tahanan nila. Sila ang sumira rito nang itaboy nila ang taong tunay na bumubuo sana rito. Samantala, si Tela ay nagpatuloy. Hindi perpekto ang buhay niya. May mga araw pa ring bumabalik ang sakit. May mga gabing naihisip niya ang cake sa sahig, ang ulan, ang maleta, ang katahimikan ni Ordan. Pero hindi na yon ang sentro ng kwento niya. Bahagi na lang yon ng mahabang daang dinaanan niya papunta sa mas matibay na sarili. At sa bawat pagkakataong bubuksan ng pulang ilaw ng studio, sa bawat sandaling hahawakan niya ang mikropono, alam niyang hindi na siya ang babaeng pinatatahimik sa kusina ng bahay na siya ang binabayaran. Siya na si Maristela Ibanez, ang babaeng pinalayas, ang babaeng bumangon, ang tinig na hindi na muling mapapatahimik.